Ako si Yan Hai. Ilang araw na ang nakalipas. Nag-enroll ako sa murang tour group para maglakbay sa bansa ng 10,000 Buddha. Ngunit, dinala ako ng masamang tour guide sa tindahan ng mga sining at pinilit akong bumili. Sa inyo ngayon, may isang tao dito na gumastos ng mas mababa sa 20,000 ba? Huwag na kayong umalis. Anong ibig sabihin nito? Bakit? Hindi ba't parang pilit na binili at binenta? Ano nang problema kung pilit na binili at binenta? Kayong mga cute na reporters, sa ganitong murang grupo ng paglalakbay, dapat na isipin na may ganito. Batang lalaki. May koneksyon tayo. Bibigyan kita ng isang mata ng Buddha na makakakita sa lahat ng mga bagay na banal. ₱1,000 baht. ₱1,000 baht. 3,000 baht. Mali, 1,000,000 baht. Talagang kayang makita ng aking mga mata ang mga bagay na Budista at otomatikong matukoy ang halaga ng mga ito. Hindi nakapagtataka na napakamahal ng stupa na ito. Nakatago pala dito ang isang relikya. Anak, anong tinitingnan mo? Bibili o hindi? Magbayad ka na agad. Kailangan ko pang sunduin yung susunod na grupo ng turista. Boss, magkano po itong stupa? Gwapo. Ang stupa na ito ay isang relikya. Dahil sa, ikaw ay, taong dinala ni Ike, bibigyan kita ng 10,000 ba? Nakatumbas ng inyong yuan, na mahigit 20,000 piso. Mukhang, hindi rin nila alam, na may mga relikya sa loob ng stupa. Kung mabibili ko ang stupa na ito sa murang halaga, at makahanap ng ibang lugar para ibenta ito, hindi ba't yayaman ako? Ay naku, boss, gusto ko talaga ang stupa na ito. Pero wala rin akong ganong pera. Ganito na lang. Ibenta mo na lang sa akin ang 20,000. Kung may pera ako, hindi ko naman. Kailangan pang ipagsabi sa grupo na ito, di ba? Basta ang mga bagay dito ay peke. Hindi naman ito nagkakahalaga ng marami. Ibigay na lang ito sa tanga. CJ, dahil kay Ike. 2,000 baht. Kunin mo. Tingnan mo. Bumili. May isang tao na nagastos dito ngayon. Mas mababa sa 20,000 ba? Hindi makakalabas. Boss, nandito ka na. Kamusta ang kita ngayon? Ano ang balita? Sabihin ko sa'yo, may dumating na grupo ng mga Tsino ngayon. Bumili ng maraming bagay. Madaling kumita ng pera nila. Tama, pere. Nasaan ang mga bagay sa bag ko? Tama, pere. Nasaan ang mga bagay sa bag ko? Hindi ba iyon ang mga paninda ngayon? Naibenta ko na iyon. Ang perang ito. Tumpala, ikaw, tanga. Ang mga bagay sa bag na ito ay sinadya kong ipanggap para ibenta sa merkado ng itim na tunay na produkto. Dapat mong tandaan kung kanino mo ito ibinenta. Kung hindi, bubumbahin ko ang iyong ulo. Naaalala ko, boss. Naaalala ko. Ang unang batang lalaki na lumabas. Yung dumaan sa iyo. Binenta ko sa kanya. Boss, tinatanggap mo ba ang mga bagay dito? Hey, bata. Nabiktima ka ba? Walang halaga ang bagay na ito. Walang halaga. Aynan. Kaya, tingnan mo ulit. Oh, ito ay, ang mga relikya ni Ajaan pagkatapos ng kanyang pag-upo, na may mga syari. Oh, ito ay, ang mga relikya ni Ajaan pagkatapos ng kanyang pag-upo. Sariputra, ano ba ang Ajan? Oh, Ajan, ibig sabihin ay matalino, katulad ng sa inyo. Mataas na monghe, binata, mahal na mahal ito. Boss, magkano ang maibibigay mo sa akin? Wala kahit 1 sentimo. Bakit? Hindi mo sinasabi na mahal ito. Sa bansa namin, lahat ay naniniwala sa Badha. Mga gamit ni Azan. Iyong mga ito ay sagrado. Bawal ang pagbebenta niyan. Boss, pwede na rin kung babaan mo ang presyo. Hindi. Umalis na. Kung malaman nila ito, susunod na ako sa malas. Tara. Nandito ang bagay na ito. Mahirap itong ilabas dito. Mahirap din itong dalhin pabalik sa bansa. Ano ang gagawin ko ngayon? Buwisit na bata. Ikaw, cute ka, wag mo akong galawin. Mga bagay ni Basong ay parang ayaw na ng buhay. Anong ibig sabihin? Nagpapanggap ka pang walang alam. Yung binili mo kaninang umaga. Na stupa. Tingnan mo ang tindig ng taong ito. Siguradong alam niya iyon. May mga relikya sa stupa. Siyempre, hindi ko rin naman ito maibibenta. Mas mabuti pang ibigay ko na lang ito sa kanya para sa buhay niya. Kapatid na Basong, ang hinahanap mo ay dapat, hindi ang stupa, kundi ang mga relikya sa loob nito, di ba? Kapatid na Basong, ibibigay sa iyo ang relikya na ito. Maaari mo na akong pakawalan, di ba? Ang batang ito ay nakadiskubre dito. May laman, baka may ilang kakayahan.
Subukan natin siya. Talagang may kakayahan. Maaari siyang gumawa ng bagay na iyon para sa akin. Huwag magmadali. Maglalaro muna tayo ng isang laro. May 3 badha amulet ako dito. Isa sa kanila ay si Ajarn Wonmu, na sariling kamay na ginawa, na nagkakahalaga ng 500,000 ba. Ikaw, pumili ka. Kung hindi, babasagin ko ang ulo mo. 10 baht. Basongo, kung gusto mo akong patayin, sabihin mo na lang. Wala kang kailangan gumawa ng ganitong bitag. Ang ibig mong sabihin ay ako'y sinungaling. Kapatid na Basong, sa 3 piraso ng amulet na ito, ang may pinakamataas na halaga ay iyon. Ngunit ito rin ay ginawa ng isang baguhang albularyo. Talaga, wala nang mga gawa ni Wenmu Azan. Mahal na bata. Akala mo ba'y mahaba pa ang buhay mo? Patayin kita. Bata, nasa ganitong sitwasyon na tayo. Nagsasalita ka pa ng kalokohan. Hihe, Basongje, hindi mo ako papatayin. Bakit? Dapat ay bigyan mo ako ng makatwirang dahilan. Kung hindi, tinitiyak kong hindi ka makakalabas sa pintuang ito. Dahil alam mo rin, itong 3 amulet ng badha, wala talagang Ajan Wenmu, na personal na pinahiran. Paano mo nalaman kung si Brother Basong ang pinakaayaw mo? Kapag may ibang nagsisinungaling, matagal mo nang pinasabog ang ulo ko ng isang bala. Ngunit kung wala ka nito, nangangahulugan ito, na alam mo talaga na ang sinasabi ko ay totoo. Mga Tsino, anong pangalan mo? Humahanga ako sa iyong tapang at talino. Gusto ko ring maging kaibigan ka. Salamat, Kuya Basong. Ako si Yan Hai. Sabi ng boss ko, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Tiyak na magkakaroon ng pagkakataon. Sinasabi ng boss ko at ito ay totoo. Hindi ito tungkol sa boss. Ano ba ito? Hindi ko kailanman sinabi iyon. May pagkakataon tayo. Alanan. Oh. Anong ibig sabihin nito? Okay lang ba si Basong? Mahal kong maliit. Bakit ka pa masyadong nag-iingat kung hindi mo maintindihan? Akala ko mag-aaral ka pa para sa exam. Kung meron man akong diploma, hindi ko na kailangang sumali sa ganitong itim na grupo ng paglalakbay. Isang kilalang abot sa banal na bansa. Namatay na si Abot Wenmu. Yung malabad habits niya noon ay mula sa kanyang guru, na ipinasa mula sa henerasyon sa henerasyon. Matapos pumanaw si Ajan Wenmu, ang napakahalagang kayamanan na ito ay ninakaw din ng tao. Narinig ko na ito'y nasa auction sa itim na pamilihan ng Pataya. Sa bansang 10,000 badha, lahat ay naniniwala sa badha. Sa lahat ng bagay, dapat mayroong salitang tadhana. Kaya, sa auction, lahat ng bagay na iyong nakuha ay magiging tulad ng budhastupa na iyong nakuha na nakabalot. Kasama, yung rosaryo ni Ajan Wenmu. Anumang bagay na nakuha mo ay koneksyon mo sa kanya. Ngunit, naniniwala ako sa iyo. Tiyak na mayroon kang paraan upang makita ang mga pagkukunwari. Gusto kong humingi sa iyo ng isang pabor. Tulungan mo akong makuha yung pulseras ni Azhang Wenmu. Kapag natapos na ang lahat, yung reliquary, tutulungan kitang ibenta. Lahat ng kita mula sa benta ay para sa iyo. Bukod dito, bibigyan kita ng 1,000,000 ba? Bilang pasasalamat. Ngunit, kung hindi mo nakuha ang kwintas na iyon, babasagin ko ang iyong ulo para makita mo ang iyong sariling utak. Ang mga buti ni Ajan Wenmu ay kagamitan ng Budha. Maaari akong umasa sa kakayahan ng aking mga mata para hanapin ito at makakuha pa ng 2,000,000 ba. Magkakaroon ng malaking kita. Ngunit, kapatid Basong, hindi ko maaasahan ito sa iyo. Mahal na mahal mo, walang galang sa akin. CJ, maaari kitang pagbigyan, pero sana pagkatapos mong gawin ito, ay tumupad ka sa iyong salita. Siyempre naman, masaya ang ating pakikipagtulungan. Sandali lang, hindi. Nakalimutan ko ang isang malaking bagay. Anong bagay iyon? Kinakailangan kong umalis bukas kasama ang grupo ni Ike. Malapit nang mag-expire ang passport ko. Mahal ko. Akala ko may malaking bagay pala. Bakit ko naman iisipin yun? Pupunta ako sa kay Eke. Pasaporte. Ipapakiusap ko siyang tumulong sa'yo. Magandang pakikipagtulungan. Bossing Basong. Magandang pakikipagtulungan. Yo, di ba si Basong ito? Bakit? Pumunta ka sa black market para makuha ang mga rosaryo upang mapalaya ang iyong kapatid mula kay Kopay, ang leader ng mga rebelde. Kung ganoon, sinasabi ko sa iyo, mas mabuting maghanap na lang ng maaga kay Azan. Haha. Zalim, kami ay nasa mga tindahan ng mga laruan sa Pataya. Kahit na malapit lang kami. Maraming hindi pagkakaunawaan sa negosyo. Pero hindi ko na ito papansinin. Pero, biro mo ang aking kapatid. Maniniwala ka ba?
Papalipasin ko ang ulo mo. Baril. Hindi matatakot ang lalaki sa takot. Kung magpapatuloy pa kayo, sumali sa auction. Ibigay ang baril. Kung hindi, umalis kayo. Kung ganoon, magkikita tayo sa auction at doon natin malalaman ang resulta. Umupo. Bosong. Sabi ni Zalem na nandito ka ngayon. Para sa iyo, kapatid. Ano nang nangyari? Nahuli ng mga rebelde ang aking kapatid. Wala akong sapat na pera para sa pagtubos. Umaasa lang ako na sa auction na ito ay makakabili ako ng mga rosaryo. At ibabalik ito para makakuha ng pera. Para mailigtas ang aking kapatid. Alaynan, hindi ko inasahan na si Basong ay talagang may malasakit at tapat. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa pagdalo sa auction na ito. Sa auction ng Ajahn Wenmu na mga rosaryo, naghanda rin kami para sa inyo ng iba pang mga item, kabilang ang mga maaaring ipagpalit na kagamitan sa Buddha. Tulad ng mga amulet at iba pang bagay. May tunay at peke na inaalok para sa auction. Bago magsimula ang auction, magbibigay kami sa inyo ng 3 minuto. Pumunta upang obserbahan ang mga detalye ng mga item. Gumawa ng isang paunang paghusga. Pagkatapos, kung ano ang makukuha ninyo, ay nakasalalay sa inyong kapalaran sa mga bagay ng Buddha. Ang pagkakaroon at pagkawala ay hindi kailangang pilitin. Karaniwang estatwa ng Buddha. Wantay. Amulet na ginawa ni Ajahn. 8 milyon. Karaniwang stupa. Halaga ng 10,000. Buddha beds na pinagpala ni Ajahn Lay. Halaga ng 1 milyon. Peke na rosaryo. Nagkakahalaga ng 1,000. Ay kapatid na bason. Bilang karagdagan sa rosaryo. Kung may iba pang mga bagay na Budista na makakapagbigay sa iyo ng kita, pwede bang ibahagi mo sa akin? Siyempre. Kung hindi mo sinayang ang pera ko, pwede tayong maghati ng pantay. Pero, kung nalugi ka, babasagin ko ang ulo mo. Dahil, iyon ay nagpapatunay ng iyong kakulangan. At sinayang mo lang ang pera ko. Sige, walang problema. Basta't mga kagamitan ng Buddha. Mabilis kong makikita. Ang totoo at halaga. Para sa akin. Parang nakuha na lang akong pera. Ay. Huwag mong sabihing medyo kamukha nga. Sa tingin ko, pwede na. Bason. Paano? Kahit kayo, hindi pa nga makaalis para tingnan. Hindi pa talaga makaalis para tingnan. Ah, naiintindihan ko na. Wala kayong makita kahit ano. At wala pa kayong panggastos para mag-shoot. Ang rosaryo ni Ajahn Wenmu. Zalem. Sabi ng kaibigan ko. Pipiliin daw niya ang mga bagay na mahalaga. Naniniwala ako sa kanya. Ikaw ang tinatawag. Zalem, di ba? Kayo ba ay mula sa bansang Buddha? Lahat ng bagay ay nakasalalay sa swerteng nagkataon. Bakit ka nagmamadali? Nababahala ka ba? Na baka wala kang swerte sa tunay na gamit pang Buddha. Ikaw. Alam mong ang iyong biyaya ay naubos na. Nasa huling sandali ka na ng pakikibaka. Ikaw. Zalem, kung gusto mong maging matigas, walang takot sa'yo. CJ, Sina, umaasa akong mamaya. Maging ganito pa rin ang saya. Enye. Ngayon, susunod. Magsisimula na ang auction. Kahit na nagsisimula pa lang, ang mga Buddhist artifacts na ito ay halo-halong totoo at peke. Walang Ajahn Wenmu noong buhay pa siya. Ang rosaryo na ito ay mahalaga. Ngunit mayroon din itong mga magagandang bagay. Kaya't dapat itong pahalagahan ng lahat. Sa bawat pagkakataon ng auction, narito ang unang item sa auction ngayong araw. Ayon sa balita, ito ay ginawa ni Ajahn Lay. Halaga sa merkado, 500,000 baht. Bawat simula ng presyo, hindi dapat mas mababa sa 10,000. Nagsimula na ang auction. Mga estatwang Buddha na ginawa ni Ajahn Che ay mga mas detalyado at maliliit na estatwa. Itong 20 cm na estatwa ay kitang-kita na peke. Hindi itinatago ito na ito ay peke na estatwa ng Buddha. Kahit na alam ko rin naman na ang mga kuha sa auction sa bangko ay hindi masyadong mapagkakatiwalaan. Pero itong isa, talagang kailangan kong pag-isipan ng mabuti. Karaniwang estatwa ng Buddha. 1,000,000 ba? Gintong estatwa ng Buddha. 6 milyon ba? 600,000 ba? Basong. Kamakailan lang ito. Hindi na kasing sagana ang negosyo ng tindahan. Bakit ka lang matapang na pumili? Walang sinuman ang nakikipagkumpetensya rito. Mas mabuti pang ipasa mo ang iyong tindahan. Sa akin. Baka mas maganda pa ang pamamahala ko kaysa sa iyo. Ako. Naniniwala sa aking kapatid. Itong si Basong.
Talagang bagay na makipagkaibigan ng malalim. 60,000 baht isang beses. 60,000 baht dalawang beses. Binabati kita, Ginoo. Ang estatwang ito ng Badha ay sa iyo na, Ginoo. Talagang wala nang ibang gustong kumuha nito. Ikaw lang ang nagbid. Zalm. Maaaring totoo ito. Ito ay sagradong bagay na ginawa ni Ajan. At ikaw ay gumagamit ng mga bagay na walang halaga upang ilarawan ito. Ano pa ang dala ng lahat na nag-aaway? Ibig mong sabihin ba ay na lahat ng tao dito ay hindi nagbibigay galang sa mga banal na bagay? Zalem, hindi namin sinabing na ang mga banal na bagay ay walang halaga. Zalem, tumigil ka na sa pagkalat ng kalituhan. Tumahimik ka. Talaga namang matalas ang dila. Lahat kayo ay mga may sakit. Kung ganito na ang usapan, sige, tumaya ka sa akin. Kung ang estatwang Budha na ito nakuha ko, ay nagkakahalaga ng 10 beses ng presyo na nakuha ko. Kaya magbigay ka ng 10 beses na halaga para makuha ito. Kaya mo ba? Kung hindi, kung matalo ako, ibibigay ko sa iyo ang buhay ko. Tayo mga tsino ay hindi natatakot sa kamatayan. Yan hai. Hindi mo na kailangang ganyanin. Walang anuman, Boss Basong. May tiwala ako at kung siya ay mang-aapi sa ating mga tsino, hindi ko siya basta-basta pababayaan. Pero kung matalo siya, hindi siya maaaring hindi umamin, di ba? Siyempre naman, ito ay sa Pattaya Black City. Kung sino man ang hindi susunod sa kasunduan, ay itatapon sa ilog ng Pattaya para pakainin ang mga buhaya. Tama, sigurado. Zalem, tama ba? Ano ang hindi ko kayang gawin? Naghihintay ako na gamitin mo ang baril upang durugin ito. Ay, ito. Talagang makakagawa ng maganda. Diyos ko. Ito ay isang purong gintong Badha. Ang Budha na ito ay may halaga sa merkado na umabot sa 6 na milyong ba. 6 na milyong ba? Kaibigan ko, talaga namang kahanga-hanga ka. Zalm. Kung marunong ka pa sa math, siguradong kaya mong kalkulahin. Yung presyo na kinuhanan ko kanina, siguro 10 beses nun. At ikaw naman, kailangan mong gastusin para mabili ito. Paano mo babayaran? Zakemu, ito ang black market sa Pattaya. Kung mag-aatubili kang magbayad, ang mga krokodil sa ilog ng Pattaya ay kakain ng husto. Ilabas mo na ang card machine. May panggastos pa rin ako nitong maliit na halaga. Naka-credit na. 60 milyong ba? Salamat, Kuya Zalem. Bata. Huwag masyadong magalak. Swerte. Hindi laging nasa panig mo. Susunod ay ang ikalawang item para sa auction ngayon. Sinasabing ang kwerdas na ito ng mga beads ay ginawa sa ilalim ng pagpapala ni Ajan Lai. Ang mga beads na ginawa sa ilalim ng pagpapala ni Ajan Lai ay maaaring ipagkalakal sa merkado. Kaya ang panimulang presyo ng kwerdas na ito ay 1 milyong baht. Bawat beses na magbigay ng presyo, hindi dapat bumaba sa 1 milyong baht. Dito sa ating bansa ng 10,000 Budha, ang mga rosaryo ay dapat pula o itim. Napakabihirang magkaroon ng puting rosaryo, di ba? Guro Ajan Lai. Isang makapangyarihang Ajan. Hindi dapat hindi malinaw ang mga ito. Kung Ajan ang usapan, ng ganitong antas ng Ajan, ang mga butil ng Budha na ginawa, ay tiyak na naipakita sa ibang anyo. Kailangan ng mas malaking butil para dito. Kung hindi ito maayos na mababalot, kaya't napagpasyahan ko na ang rosaryo na ito ay walang peking. Siguradong peke ito. Ang rosaryo na ginawa ni Ajan Lai, may halagang 1 milyon na ba? Naiintindihan ko na. Ang ibabaw ng rosaryo na ito, nasuot ng isang puting na panlabas na maskara. Maaaring hindi ito legal na pinanggalingan. Pero sa totoo lang, ito ay isang hanay ng mga pulang rosaryo. 200,000 ba? Batang iyan. Hoy, wala kang problema, di ba? Itong puting rosaryo, ang laki nito ay sobrang liit. Hindi pa kailanman lumabas ang perlas. Sa sitwasyon ng perlas sa kwintas, itong puting mala perlas na mala kristal, mukha lang siyang peke. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala pa. Kung sa tingin mo na itong mala perlas na mala kristal na kwintas ay posibleng tunay, pwede ka rin kumuha. Bata, kumuha ka ng isang item. Swerte lang talaga ang meron ka. Pero ang swerte, hindi laging maganda. Ang bid na to, kitang-kita na hindi totoo. Walang dahilan para gumastos sa bidding. Pinili kong hindi sumali. Ayaw ko rin. Ng 2 milyong baht ng 3 beses. Binabati ko ang Ginoo na ito.
Ang pirasong ito ng rosaryo ay pag-aari ng Ginoo na ito. Talaga namang, ito ay ginawa ni Ajarnley, at ito ay napakabihirang pulang rosaryo. Ang mga butil na ito ay maaaring ibenta ng 10 milyong baht. Ang pulang butil na ito, dahil sa kanyang pagiging bihira, talagang nagkakahalaga ito ng ganitong presyo. 1 milyong baht. Parang nananaginip ako. O kaya ay maaasahan ang aking kaibigan. Zalem, bilang isang tao ng bansang 10,000 budha, hindi ka kumakatawan sa bansang 10,000 budha. Makakakuha ka ba ng ilang magagandang bagay? O gusto mo bang ipahayag na ang bansang 10,000 budha ay hindi kasing ganda ng China? Ito ay, ano ang ibig sabihin ng Zalim? Sino ba si Zalim? Bakit siya ganito? Batang ito, pinag-iingat kita, huwag kang magsalita ng basta-basta. At ikaw, huwag kang magyayabang. Ang swerte mo, hindi pwedeng palaging ganito ang magiging takbo ng lahat. Zalem, sa tingin mo ba swerte lang ako? Sige, ipapakita ko sa'yo kung gaano ka talaga kabobo. Yung Chino na nahanap ni Basong, mukhang may kakayahan talaga. Pwede akong sumunod sa kanya para kunan ng larawan ang mga rosaryo ni Ash. Kunin natin ang mga rosaryo ni Ajan Wan. Mga kaibigan, halos tapos na ang mga bagay na kinunan. Mga kaibigan, ito ang ating pangunahing item para sa araw na ito. Mga kaibigan, ito ang ating pangunahing item para sa araw na ito. Ang rosaryo na ginamit ni Ajan Wan noong siya ay buhay pa, upang mapaganda ang paligsahan. Pinagsama namin ang tunay na malaon, at ang 4 pang pirasong peking malaon, sa isang grupo. Ngayon, bibigyan namin kayo ng 2 minuto, para masilip ng malapitan. Tara, umakyat tayo at tingnan. Tek, higit sa 3,000 baht ang halaga. Ang mala na ginamit ni Ajan Van Mook noong siya ay buhay. Higit sa 1 bilyong baht ang halaga. Sobrang mahal nitong mala, 1 bilyon. Sige na, pakiusap, bumalik na kayo sa inyong mga upuan. Siguro, bago kayo dumating dito, naghanda na kayo ng maayos. Ang mga rosaryo na ginamit ni Ajan Wenmu noong buhay pa siya, ay gawa sa isang napakabihirang materyal, na lumilitaw sa ilalim ng ilaw ng ultraviolet, na naglalabas ng gintong liwanag. Pagkatapos itong kunan ng larawan, maari rin kayong pumili kung gagamitin ito o hindi. Maglalabas kami ng ultraviolet na ilaw, upang suriin ang tunay na halaga ng item. Ngayon, susunod, magsisimula tayo sa unang rosaryo. Para sa bidding. 10 milyong baht, ang panimulang presyo. Hindi dapat bumaba sa 10 milyon. 200,000. Hindi na pwedeng basta-basta itong pakawalan. Maglalabas ako ng 30 milyong baht. Maglalabas ako ng 100 milyon. Ano? Uy, pagsong. Ang mga nakuha nating bagay ay maaari ring ituring na kapital. Halika na at magbid. Ayon sa batas ng Black City ng Batya. 100 milyong baht na ba? Kung ito ay peke, wala na akong pagkakataon na magbid sa susunod. Sige na, hindi na ako makikisali. Itong tao, hindi rin sigurado, makakakuha ng magagandang kuha. Ulit. Kaya aabot na tayo ng 1 bilyon 1 milyon. Hindi ako makapagsugal niyan. Ako rin, hindi ko kaya. Bilang Thai baht. 200 milyon. Basong, kahit na makuha mo ang mga magagandang bagay. Sa usaping pinansyal, hindi ka kasing yaman ko. Ikaw. Mapanlin lang, ang kayamanan din ay bahagi ng lakas, ng kapangyarihan. Kung kayo rin, ay mayaman, pwede pa rin kayong makipag-ugnayan. 2 beses na 2 milyong ba? Binabati kita, Ginoo Zalem. Ang palawit na ito ay sa iyo. Ginoong Zalim, gusto ninyong gamitin ang ultraviolet na ilaw sa lugar para mapatunayan ang katotohanan. Siyempre, gusto kong malaman ni Basyon na wala na siyang pagkakataon na makuha ang kwintas na iyon. Yung uri ng desperadong ekspresyon niya, tiyak na nakakatawa. Paano nangyari ito? 200 milyon para sa peking bagay. Zalalem, ikaw, tanga. Nakuha mo pa ang isang peking produkto.
Ayos lang iyon. May kakayahan si Kuya Zalem. Na ganito. Dalawang. Bili ng peking rosaryo para sa kanya. Hindi masakit, hindi makakabahala. Naglakas loob kang lokohin ako. Naghahanap ka ng kamatayan. Naghahanap ka ng kamatayan. Basong. Kayong dalawang walang hiya. Pinahamak niyo ako ng ganito. Makakarma kayo. Ginoong Zalem. Pakiusap, kontrolin mo ang iyong emosyon. Basong, nagkakasala kayo. Magkakaroon ng kabayaran. Dalhin si Ginoong Zalem palabas. Yan hayi. Magandang trabaho. Si Zalem na tanga. Yung mga tindahan niya ng mga antigong bagay ay magsasara lahat dahil sa pagkakaputol ng pondo. At ang tindahan ko ng mga sining ay magiging mas maganda ang negosyo. Bibigyan kita ng dagdag na bayad. Bilang pasasalamat. Walang anuman, Boss Basong. Pinapahirapan niya tayo, mga tsino. Dapat ko siyang turuan ng leksyon. Ito ay nararapat. Yan hayi. Ibigay mo sa akin ang detalye. Maaari bang matiyak kung alin ang mga rosaryo na ginamit ni Azhang Wenmu noong siya'y buhay? Alainan. Kaya't ipagpatuloy ang auction. Tulad ng kanina, 10 milyong baht ang simula ng bidding. Bawat beses na tumawag ng presyo, hindi dapat mas mababa sa 10 milyong baht, 100 milyon. Hindi dapat tumawag ng 10 milyon sa bawat pagkakataon. Dapat sa bawat pagkakataon, ipakita ang mukhang tiyak na makakamit ito. Sa ganitong paraan, may bibigay ko sa iba ang maling impresyon na sinasadya kong pabagsakin sila. Yung tanga si Zalem ay nakapagbigay sa akin ng isang magandang patalastas. Sa pagkakataong ito, tiyak na may magdududa na sinasadya ko ito. Hindi marunong ang batang ito. Muli na namang nagmamalaki ng mataas na presyo. Nananloko ba siya sa atin? Kung susunod ako, kailangan kong maglabas ng 100 milyon na. Kung makuha ko ang peke, wala nang pagkakataon sa susunod. Gamitin ang mga salitang Chino para ilarawan siya. Itong batang ito ay maraming mga pakana. 10 milyong baht isang beses. 10 milyong baht 2 beses. 10 milyong baht 3 beses. Binabati ang Ginoong ito. Ang ganitong rosaryo ay pag-aari ng Ginoo. Ang Ginoong ito, gusto mo bang i-verify ng live ang pagiging totoo ng bed na ito? Hindi na kailangan. Mukhang naglalaro na naman ang batang ito. Buti na lang at hindi tayo naloko. Ahem. Pupunta lang ako sa banyo. Hatsing. Pupunta lang ako sa banyo. Sige, tuloy ang paligsahan. Ikatlong kwintas. Simula pa rin sa 10 milyon ba? Sa bawat pagtataas ng presyo, hindi bababa sa 10 milyon ba? Simula na ang paligsahan. 50 milyon. Tama nga. Kanina, nagpakitang gilas lang siya. Kung hindi, wala siyang. Dapat na ipagpatuloy ito. Kanina, tiningnan ko ang ikatlong kwintas na may iba't ibang anyo. Parang si Ajan Wenmu. Ang ginagamit na mala. Ito na yun. 60 milyon na ba? Natitira na lang 3 mala. Susunod, gagawin ko ang lahat. 70 milyon na ba? 80 milyon na ba? Pasono. Ang galing mo talaga. Ay naku. Nandito ka na. Babae. Lahat kayo, umalis na. Kailangan namin ng usapan ng mga lalaki. Yan hayi. Talaga namang matalino ka. Naiintindihan mo ang ibig kong sabihin. At nakikipagtulungan ka sa akin. Nagsagawa tayo ng isang palabas na parang ginto na umalis sa shell. Basang ko. May kasabihan sa China na nagsasabing, ang pagkakaroon ng yaman ay nagdadala ng kasalanan. Ajan Wenmu na may mga butil ng rosaryo. Napakagandang kayamanan. Siguradong kailangan kong mag-ingat. Sa private room ng Nightshade Bar, magkikita tayo. Sa gitna, pareho tayo. Naghahanap ng dahilan para mag-busy. Agad na umalis sa lugar. Sa tingin ko, sa lugar. Maliban sa, yung tanga ni Zalem. Walang sinuman ang nagsagawa ng on-site na beripikasyon. Zalim. Isa siyang hangal. Ang hangal ay hindi karapat-dapat mabuhay. Sa mundong ito, kasama ang mga matatalino tulad namin. Yan hayi. Lalong lumalapit ang loob ko sa iyo. Dito. Iyan ang ipinangako ko sa iyo. 200,000 ba? At pati na rin sa lahat ng mga nakuha mo sa auction. Sa lahat ng kinita mula sa mga iyon. Kalahati nito. At saka, tulungan mo akong pabagsakin si Zalem. Magdagdag pa ng konting pasasalamat. Ibibigay ko lahat sa iyo. Siyempre. Yung kwintas na iyon. Kailangan ko rin gamitin. Wow! Nagtatrabaho ako sa bansa. Hindi ko akalain magpakailan pa man. Ang dami ng pera.
Talagang nakapagpayaman tayo sa pagkakataong ito. Tingnan mo ang itsura mo, walang pag-asa. Ano ba ang halaga ng perang ito? Tulungan mo akong makuha. Yung rosaryo ni Azhang Wenmu. Ang utang na loob na ito. Hindi kayang bayaran ng pera. Kaya, may malaking oportunidad ako para sa'yo. Basokon. Anong malaking oportunidad? Dadalahin kita sa pambansang universidad ng Bida. Makikita mo si General Kopachi. Sa kakayahan mo. Siguradong makakamtan mo. Ang pagpapahalaga ni General Kopachi. Bibigyan kanya ng pagkakataon na ipakita ang iyong kakayahan. Ngunit, ang pambansang tanggapan ng Bida ay hindi rin isang magandang lugar. Palaging may panganib sa buhay. Ngunit kayo mga Tsino, may kasabihan na kapag lumalaki ang alon, mas mahal ang isda. Kaya, handa ka bang sumama sa akin? Ang aking kapangyarihan. Kung makakarating sa bansa, sa halip ay wala ng pagkakataong makapagpakitang gilas. Tama si Bosong. Mas malaki ang alon, mas mahal ang isda. Dahil mayroon na akong kapangyarihan. Gagawin kong malaki at makapangyarihan. Lumikha ng kaluwalhatian. Bosong. Sasama ako sa'yo. Ito ang tunay kong kaibigan. Cheers! Masaya. Bukas. Unang dadalhin kita para kumuha ng bank card. Kung magdadala ka ng ganito karaming cash sa kalye. Sa bansa ng 10,000 budha, tiyak na may magnanakaw. Ayos. Oh, Brother Basong. May isa pa akong bagay. Kung magtatagal ako dito. Ano ang mangyayari sa aking pasaporte? Hi. Tungkol sa pasaporte. Pinasabi ko na kay Ike na siya na ang bahala. Sawas di ka. General Kopachi. Si Basong mula sa Pataya. Sabi niya, nandito siya para dalhin sa inyo. Ang rosaryo ni Ajan Wenmu. Matagal na kayong hinihintay nito. Sawas di ka. Sa ibabaw ng lungsod ng Pataya. May 2 taong ito ba? General Kopach. Sa ibabaw ng lungsod ng Pataya. Totoo ngang may 2 taong ito. Ang rosaryo na ginamit ni Azan Wenmu noong siya ay buhay pa. Isang napakahalagang banal na bagay. Na maaaring maghugas ng kaluluwa ng isang tao. Gusto ko talaga itong banal na bagay na ito. Bason, kung yung hawak mong palamuti ay totoo, maaaring pumayag ako. Natulungan kang gawin ang isang bagay. Kung ito ay peke. Ikaw at ang taong ito mula sa China. Hindi ka na makakalabas. Dahil, ang nagsisinungaling ay kailangang magdusa. Si General Kopach. Alaynan, General. Alaynan. Hahaha. General, tunay. Ito ay tunay. Talagang ito ay kay Ajan Wenmu na ginamit noong siya ay buhay pa. Ibigay mo rito. Basong, nangako ako sa'yo. Matutulungan kitang gawin ang isang bagay. Sabihin mo na, anong gusto mong ipagawa sa akin? General Kopei, gusto kong gamitin ang palamuting ito para tubusin ang aking kapatid. Ongla, nasa iyo siya. Noong huli kayong nakipaglaban sa militar. Sa mga bihag na kinidnap ninyo. Pumunta ka. Dalhin mo yung bihag na ang pangalan ay Ongla. Dito. Para. Basongje. Anggala. O Diyos ko. Aking kapatid. Alam ko na si Basongj. Hindi ako pababayaan. General Kopachi. Salamat, General. Walang anuman, Basong. Ginamit mo ang mga rosaryo para iligtas ang iyong kapatid. Fair lang iyon. General, may isa pa akong bagay na gusto sanang sabihin sa iyo. Ito ang aking mabuting kaibigan na si Yan Hai. Magaling siya sa kanyang kakayahan. Ang pangalan mo ay Yan Hai. Tama ba? General Kopachi. Ako si Yan Hai. Sa auction sa Black City ng Batik.
Nasa ilalim ng mata ng isang mata. Kinuha mo ang pirasong ito ng rosaryo. Ang kakayahan ng isang mata sa pag-alam ng mga kayamanan ay napakalakas. Sa tingin ko, hindi ka naman talaga nakasalalay sa iyong lakas. Para talunin siya. Bakit parang mas umaasa ka sa swerte? Sawas di ka. General Kopachi, yung may-ari ng parke sa Malaysia. Gusto ni Ravimon na makipagkita sa iyo. Sinasabi niya na may dala siyang isang banal na estatwa mula sa 15th century ng banal na lawa. Yan Hai. Ang pagkakataon para patunayan ang iyong kakayahan ay nandito na. Si General Kopach. Papasukin si Ravimon. Sawas di ka. General Kopach. Nakuha ko ito sa black market sa Kuala Lumpur. Isang 15 siglo ng bansang Buddha. Bronze na estatwa ng Buddha. Partikular na dinala para sa iyo. General Kopachi. Itong estatwa ng Buddha. Ibinibigay ko sa iyo, Ravimon. Kung ang estatwa ng Buddha na ibinigay mo sa akin ay totoo, sige, susundin ko ang iyong kahilingan. Makatutulong ako sa iyo sa isang bagay. Salamat, General Kopachi. Tungkol sa estatwang Buddha na gawa sa tanso. Kahit nabigyan mo ako ng 10 tapang, hindi ko kayang dalhin ito sa iyo. Pek ito. Alainan. Ang ikalawang bansa ng mga Buddha, ika-21 siglo, ang bronzeng Buddha. May halagang 5 bilyong baht. 1 siglo. Pero si Ravimon, sabi niya ba, ito ba ang bronzeng Buddha mula sa ika-15 siglo ng bansa ng mga Buddha? Ng bansa ng mga Buddha. General Kopach, ang estatwang ito ng Buddha ay hindi ginawa noong ika-15 siglo. Sa bansang 10,000 Buddha. Ito ay ginawa noong ika-21 siglo. Ikaw, bilang isang Tsino, ay nagsasalita ng kalokohan. Paano ko maaring magdala ng peking estatwa ng Buddha? Bilang handog kay General Kopach. Kayo mga Tsino, puro walang katotohanan ang sinasabi. Mga walang kwentang sinasabi. Ikaw, tumingin ka sa estatwang Buddha na ito. Si General Kopachi. Sa palagay ko, talagang ito ay mula sa ika-15 siglo ng kaharian ng 10,000 Buddha. Statwa ng Buddha na gawa sa tanso. Dahil sa kalagayan ng kalawang nito, naakma sa panahon at sa paraan ng paggawa nito. Tunay na tumutugma sa panahong iyon. Ibig sabihin, paano magiging peke ang estatwang ito? Yan Hai. Ang isang mata ay isa sa mga tauhan ko. Isang tao na may mahusay na kakayahan sa pagsusuri ng mga antigong bagay. Sabi niya, ito ay tunay na estatwa ng Buddha na gawa sa tanso. Sinasabi mong ito ay peke. Sinasabi mo, kanino ako dapat maniwala? Mukhang sa ika-21 siglo. Nagmamanipula ng estatwang ito. Noong ika-15 siglo, may isang estatwa ng Buddha na gawa sa tanso, na aksidenteng nahulog. Noong panahong iyon, ang ibabaw nito ay ginaya. At natapos na ang mga kalawang. Hindi nila napansin na may denteng nabuo. At hindi rin nila inasikaso ang detalyeng ito. Mas mabuti kung mapapansin mo ito, na isang estatwa mula sa ika-15 siglo ng bansang 10,000 Buddha. Bronze na Buddha. Saan ang problema? Kung hindi, ihuhulog kita sa ilog, para pakainin ang mga buhaya. Basong. Pahiram ng isang bagay. Anong bagay? Unang. Mga Tsino, anong gagawin mo? Mga Tsino, anong gagawin mo? Sa tingin ko, baka pagkatapos siyang madiskubre, gusto niyang gawin ang isang mapanganib na bagay. Sobrang hangal. Enye. Gawa ng bansang Budismo noong ika-15 siglo, na estatwa ng Buddha na tanso. Ang ibabaw nito ay dapat may mga kalawang. Dahil sa paglipas ng panahon, at ang kalawang na ito na natural na nabuo, ay dapat mayaman sa mga detalye. Ngunit ang kalawang sa estatwang ito ng Buddha ay halos pareho. At saka,
At saka si General Kopachi. Mayroon pa akong isang matibay na ebidensya. General Kopachi. Kung ang estatwang ito ng Buddha ay talagang mula sa bansa ng Sanlibong Buddha, ginawa noong ika-15 siglo. Kaya itong maliit na butas, dapat mayroon din itong kalawang, di ba? Pero ngayon, sa katunayan, wala itong kalawang. Kaya, isa na lamang ang posibilidad. Itong estatwa ng Buddha, hindi ito ang kaharian ng mga Buddha, gawa noong ika-15 siglo, kundi isang kopya ng estilo noong ika-15 siglo, gawa noong ika-21 siglo. Ang sinasabi mo, sino ka, walang kwenta. Ikaw. Nagsasayaw at nagsusugal sa harap ng larawan ng Buddha. Ayaw mo na bang mabuhay? Pakiusap, patawarin niyo ako. General Kopachi, ilahin niyo siya pababa. General Kopachi, pakiusap, pakawalan niyo na ako. Talagang hindi ko alam na ang estatwang ito ay mula sa ika-21 siglo. Mag-alala ka, kahit na ang estatwa na ito ay hindi gawa noong ika-15 siglo ng kaharian ng 10,000 ng Buddha. Pero ito pa rin ay isang estatwa ng Buddha. Ako si Kopachi. Hindi ako nananakit sa harap ng estatwa ng Buddha. Pwede ka nang umalis, ngunit hindi ka makakakuha ng aking proteksyon sa parke sa Malaysia. Umalis ka. Salamat, General Kopachi. Umalis ka. Tungkol sa iyo. 2 beses kang nagkamali. General. Pakiusap, patawarin niyo ako. Nagsalita na ako. Huwag pumatay sa harap ng estatwa ng Buddha. Ayaw kong makita ka muli sa Beidanyan-fu. Hindi ko rin ibibigay sa iyo ang sasakyan. Maghanap ka ng paraan mo. Bukas, hayaan mo akong makita ka ulit sa Peking University. Ang mga resulta ay sa iyo na. Yan Hai. Napatunayan mo na ang iyong kakayahan. Nagpa siya akong bigyan ka ng pagkakataon. Nagpa siya ako. Nabigyan ka ng isang tindahan. Sa itim na pamilihan ng Beidanyan-fu. Bawat buwan, kailangan mong magbayad sa akin ng 10 milyong ba. Ang iyong tindahan ay maaaring bilhin sa Wangfugo, na maaaring ipagpalit sa merkado, o hindi maaaring ikalat. Anumang bagay na Buddha. Itong tindahan, alam ng lahat na ako si Kopachi. Lahat ay susuporta sa iyong negosyo. Pero, mayroon akong hiling. Huwag kang magbenta ng peke. Kung hindi, ito ay parang sinampal mo ako, Kapach. 3 buwan mula ngayon. Dapat umabot sa 100 milyon ang kita ng tindahan mo. Kailangan itong umabot sa bilyon. Ibinigay ko sa iyo ang teritoryo ng negosyo ng One-Eyed. Ano sa tingin mo? Magbigay ka ng pahayag. Ipaalam mo sa akin. Sang-ayon ako. Sang-ayon ako. Sa aking kakayahan, halos imposible makakuha ng peke na Buddha relic. At saka, pwede pa akong makuha sa black market. Sa loob ng 3 buwan, umaabot na sa bilyon ang account ko. Hindi siguro magiging mahirap. Noong panahong iyon, makakakuha na ako ng teritoryo ng isang mata. Gagawin itong mas malaki at mas malakas. Binabati kita, kaibigan ko. Sa itim na pamilihan ng Beidanyan-fu, may sarili ka ng pwesto sa 1 buwan. Ginoong Yan Hai. Ang tindahang ito, ay ikaw na ang mamahala mula ngayon. Si General Kopachi ay, ipinasa na ang tindahang ito, kay Ginoong Yan Hai upang pamahalaan. Kailangan ninyong suportahan siya ng buong lakas. Basongje, ang gala. Basongje, ang gala. Kung sakaling makakuha kayo ng mga banal na bagay, dalhin niyo lang dito sa tindahan ko. Ibibigay ko ang mataas na presyo. Ang kaibigan ko, tama ang tinanong mo. Si Angela sa black market, pero may sarili siyang koneksyon. Maraming mga produkto ko. Siya ang tumulong sa akin na makuha. Halos lahat ay totoo. Sawas di ka. Narinig ko kay Basong. Ikaw ang nagligtas sa akin. Kaya, tutulungan kitang mangolekta ng mas maraming sagradong bagay para makamit mo agad ang layunin mo. Salamat. Dito ang black market ng Beidanyan-fu. Hindi ipinagbabawal ang pumatay. Hawakan mo ito. Maaari mo rin itong gamitin para sa depensa. Dito, kailangan mong maging matatag. Kung hindi, mahirap ang manatiling nakatayo. Sabi ng tindera, ang buong kalye ay pinoprotektahan ng mga rebelde.
Puno ng mga kagamitan at banal na bagay. Ngayon, sina Basong at Anggala ay namimili na ng mga bagay. Maaari kong gamitin ang aking kakayahan para makakuha ng isang bagay. Kung hindi, maghihintay lang ako sa tindahan na may ibang magdadala ng mga kalakal. Hanggang kailan kaya iyon? Bigot na Big Brother. Sigurado ka ba? Pupunta ba ang batang to dito sa alley na to? Huwag kang mag-alala. Matagal na kitang sinusundan. Sigurado akong pupunta siya dito sa alley na to. Sandali lang. Dalhin mo na lang itong peke na guman na to. Sadyang banggain siya. At pagkatapos ay ibagsak ang gumantong sa lupa para makuha ang pera niya. Kapag talagang naglabas siya ng pera, sabihin mo sa kanya na marami pang iba sa bahay niyo na mga kagamitan sa budismo. Tingnan mo, mukhang totoo siya. Ibenta mo lahat sa kanya. Dalhin mo siya doon. Pabiliin mo siya ng mga espesyal na tunay na produkto. Lukuhin mo siya ng kaunti. Hahaha. Ay. Ek. Ano ang gagawin kung ayaw niyang magbayad? Hayaan mong durugin ng mga taong ito. Yung masamang batang iyon. Hanggang sa hindi na niya kaya. At talagang mawalan ng pera. Saka natin siya dalhin para bumili ng mga tunay na produkto. Sinira niya ang aking teritoryo. Kaya dapat siyang pagbayarin. At mas lalo akong makakapaghiganti. Hahaha. Oka, Big Brother. Lahat ng sinasabi mo, susunod ako. Sibn, di ba? Dumating na siya. Anong ginawa mo? Binato mo ang aking gamantong. Nabagsak sa lupa. Nabasag na lahat. Ito ay akin. Na ginawa ni Ajarn para sa akin. Kailangan mong magbayad. 1,000,000 baht. Pasensya na. Fake na kumantong. Maliit na pabrika, mass production. Halaga ng 100 baht. Ito na ang kinuha. Peke itong kumantong para manghufot ng pera. 100,000 yan. Wala akong ganun. Pero may 100 baht pa ako. Kung gusto mo, kunin mo na. Kung ayaw mo, wag na. Wag mong isipin na maluloko mo ako. Sino? Akala mo ba madali akong takutin? Mga kapatid, tara na. Shari. Nagkakahalaga ito ng 10,000,000 baht. Mas mahal ito kumpara sa nakuha sa Bason. Na Shari. Mas mahal pa pala. Di na nakapagtataka. Dito pala ang itim na merkado ng Peking University. Yung mga gumamit ng ghost doll para mangikil. Lahat ng ito ay may dalang lihim na bagay. Mga tsino, kayo talaga hindi sumusunod sa patakaran. Kung masyado akong magpapakita na masaya akong magbayad ng sobrang dali. Sa halip, mapapansin niya ang kakaibang bagay. Gano. Nadampian kita, no? Tama naman na mali ako. Pero sobra-sobra ang 1,000,000 mo. Sige, 50,000 na lang. Ibabalik ko sa'yo yung 50,000. Sa akin na yung bagay na to. Ano nang balita? Kahit na makikita ko lang ang mga kagamitan ng Buddha. Ngunit ang paningin ay mas mahusay kaysa sa karaniwang tao. Isang mata, akala mo ba ay nandito ka para maghiganti sa akin? Sa katunayan, nandito ka para bigyan ako ng malaking kayamanan. CJ, mas nakikita kong totoo ang mga tsino. 500,000 ay 500,000. Ayos. Pero kung ibibigay ko sa iyo ang 500,000 na ito, itong iyong kumantong, ito ba ay magiging akin na? Ako, may ilang kasanayan sa pagpapanumbalik. Pwede kong ayusin ito. Naayos ko ang antigong gumantong. Dalhin ko ito sa tindahan ko para ibenta. Siguro makakakuha rin ako ng konting pera. Para sa kita. Siyempre. Yung sirang antigong gumantong. Ayaw ko na. Sa ganitong paraan, hindi ko alam. Nakatagpo ako ng 750,000 baht. Isang mata. Talaga namang ikaw ang swerte ko. Ay. Sandali. Anong nangyari? Ako, ay nakapagkasundo na. Ayaw mo na bang umatras? Susunod, dadalhin natin ang batang ito. Para tingnan ang kargamento. Speaking of that shipment. Kahit na dumating ang isang eksperto sa mga antigong bagay, hindi rin sigurado kung makikita ang problema. Sinasadyang ginastos namin ni Bigote na may isang mata. 500,000 ba? Para bilhin itong batang ito ng 10,000,000 na ba? Hindi lang kikita tayo dito. Pupunta pa tayo sa patchy shop. Harap ng lahat. Papatutsadahin natin ang mukha nitong batang ito. 2 ang panalo natin. Ay. Sandali lang kayo. Alam ko kayo. Sa banal na kaharian, may mga taong gusto niyan.
Pero ako ay normal na tao. Hindi maganda yun. Susuportahan ko kayo. Pero, ako, ano ang iniisip mo? Dadalhin kita para makita ang mga kayamanan. May-ari ng tindahan na Chino. Narinig ko. May sarili kang tindahan. Gusto kitang dalhin para makita ang aming mga produkto. Interesado ka ba? Siguradong ito ay isa na namang patibong ng nag-iisang mata. Ngunit itong tanga ay nagbenta sa akin ng 10 milyong halaga sa 500,000 at akala pa niyang kumita siya. Siguro talaga ay may maganda siyang dala. Dahil mayroon akong maaasahang kasama. Kahit na talagang pumatay ako, sa ilalim ng itim na pamilihan ng Beidanyanfu, hindi labag sa batas ang pumatay. CJ, kung totoo ang sinasabi mong kayamanan, maaari akong sumama sa'yo. Bosyong Tsino, mangyari po. Sawas di ka. Ikaw po, sawas di ka. Ito po ay ang aming mga produkto. Bosyong Tsino. Kumusta, boss? Magandang bagay ba ito? Magbigay ka ng presyo. Bansa ng 10,000 Budha, ika-20 siglo. Kilalang Ajan na gumagawa ng amulet. Orihinal na halaga ay 10 milyong ba. Nabasag na at naayos na. Kasalukuyang halaga ay 300,000 ba. Bansa ng milyong Budha, ika-20 siglo. Kilalang gawa ni Ajan. Statwa ng Budha na may 10 mukha. Orihinal na halaga, 20 milyong ba. Nasira na at naayos na. Kasalukuyang halaga, 500,000 ba. Bansa ng milyong Budha, ika-20 siglo. Kilalang gawa ni Ajan na statwa ng Budha. Orihinal na halaga ay 15 milyong ba. Nabasag na at naayos na. Kasalukuyang halaga ay 350,000 ba. Ang mga gamit na ito para sa Budha ay talagang magaganda. Ngunit lahat ay naayos na bersyon. Kailangan itong ibalik at ibenta. Dapat itong markahan bilang naayos na bersyon. Ngunit ayon sa aking kaalaman, restorasyon ng mga gamit sa Budha. Sa tingin ng lahat, hindi ito maswerte. At hindi rin maganda ibenta. Kahit na hindi nakalagay na restored version. Kapag binenta mo ang buong gamit sa Budha, malaki ang posibilidad na hindi mapapansin ng customer. Pero ituturing na ito na panlilin lang. Ay naku, kung ang mga remastered na ito ay kompletong bersyon sana, para magawa ko sana. Kilalang si Ajan na gumagawa ng Budha amulet, na nagkakahalaga ng milyon-milyong taiba. Kahit na ang aking mga mata ay nakakapag-ayos ng mga sirang Budha relics, ng mga relics na ito, pero ang isang mata na kapatid ay bumili mula sa Budha's Fate Pavilion, ng isang naayos na bersyon. Ang mga tagapag-ayos ng Budha's Fate Pavilion ay itinuturing na pinakamahusay sa Beidanyanfu. Nakaayos na nila ito. Mahihirapan pa nga ang mga eksperto sa pagtukoy nito. Basta't kunin mo ito at ilagay sa patchy store para ibenta. Magagawa kitang mapahiya at masira ang pangalan mo. Boss, kumusta? Magandang bagay ito, magtakda tayo ng presyo. Sa kanyang itsura, parang kasama ang isang mata. Para hanapin ang Buddhist relic na ito at lokohin ako. Nakuha ko na ang pagkakataon at ginamit ko ito. Kumuha ng malaking pagkakataon. Ay naku, boss. Itong mga amulet mo. Mga estatwa ng Budha. Hindi ito katulad ng mga stupa at estatwa ng Budha. Mas matagal ang edad nito. Mas mataas ang halaga nito bilang koleksyon. Itong mga bagay mo. Napakatagal na ng panahon. Boss, dito hindi mo naiintindihan. Ito ay may bisa ng Ajan. Mga Budha amulet na may larawan ni Lucy. Mga estatwa ng Frapidta. May halaga din ang mga ito sa koleksyon. Ay naku, hindi pwede. Sige na, kung meron kang, yung mga matagal ng panahon, mga estatwa ng Budha, mga stupa, ganyan. Baka mapag-isipan ko pa. Boss, sandali lang. Boss, magkakasundo naman tayo sa presyo. Talagang ito ay mga kagamitan sa Budismo na kilalang kilala ng Ajan. Tiyak na may halaga sa koleksyon. Tama nga, naloko ako. Sige na lang, boss. Itong mga kagamitan mo sa Budismo, ibenta mo na lang. Sa akin sa halagang 100,000 bawat isa. Hayaan mong makabalik ako at kumita ng kaunti. Di ba? Talagang sakim ang mga Tsino. Nay, sa pagkakataong ito, ayaw ko nang kumita sa iyo. Ngunit mabilis kang magbabayad ng presyo. Ay naku. Ano? Sige na nga. Basta't nandito sa akin yung bagay na yan. Nasa akin na rin lang. Ibebenta ko na lang sa'yo. Tara na.
Kapatid na may isang mata. Yung sino ay kinuha na. Tayo mula sa Foyuan Pavilion. Yung kargamento na nakuha. Ay nabili na lahat. At sisaipan. Maganda ang pagkakagawa sa bagay na ito. Maaari ko nang isipin. Yung sino na itinatapon sa ilog. Na pinapakain sa mga buwaya. Ha ha ha. Bansang 10,000 Budha ng ika-20 siglo. Kilalang likha ni Ajaan. 10 mukha na estatwa. Halaga ng 20 milyong ba. Bansang 10,000 Budha ng ika-20 siglo. Kilalang likha ni Ajaan na estatwa ng Badha. Halaga ng 15 milyong ba. Wala na talagang natira. Mga bakas na naayos na. Hindi ito ay pag-aayos. Ito ay pagbabalik. Sa pagkakataong ito, nakakuha tayo ng magandang deal. Talagang malaking kita ito. Dagdagan pa ang pirasong ito ng shari. Ilagay ang mga ito sa tindahan ng patsi. Pagkatapos ibenta ang lahat. Halos-halos ay tapos na. Nasa 1 bilyong target na tayo. Isang mata. Talagang ikaw ang aking yaman. Haha. Kakatapos ko lang ayusin ang mga ito. Inilagay ko na ang mga gamit sa budha. Nahanap ko na agad. Tiyak na hindi ito sadyang pagkakataon. Kaso lang, pwede pa niyang lokohin ulit siya. Maligayang pagdating. Pwede ko ba kayong tulungan? May maitutulong ba ako sa inyo, sir? Ginoo. Itong estatwa ni Rust. Gusto ko. Magkano ito? 30 milyong. Itong si Lucy. Hindi ba kahapon? Anong nangyari kahapon? Kung hindi, magkakaroon ng problema. Hindi ito maituturing sa kanya. Nakita kita kahapon sa ibang lugar. Hindi naman ganito kamahal. Wala tayong magagawa. Ito ay tunay na orihinal. Kung hindi ka makakapaglabas ng 3 milyon, hindi kita maibebenta. Masyadong masama ang puso ng China. Malapit na ang panahon na ikaw ay iyak. CJ, 35 milyon, 35 milyon. Gusto ko ang estatwa ng Budha na ito. Para. Ayos lang. Enye. Alainan. Mga kaibigan. Pachi tindahan. Ibinenta sa akin ang naayos na estatwa ni Luto. Ayon sa orihinal na estatwa ni Lucy. Sa halagang 30 milyong taiba. Pachi tindahan. Hindi ito. Sa ilalim ng proteksyon ni General Pachi. Paano ito nangyari? Ngayon ay nagbebenta na ba ng mga peking produkto? Sa itim na pamilihan ng Peking University, ang kredibilidad ay parang pass. Ngayon sa Pachi Store, pati kredibilidad ay hindi na kailangan. Nasaan si General Kepaki? Lumabas ka at magpaliwanag. Ah! Ginoong Easy. Itong larawang badha. Bakit parang sa ating badha hall? Na naibenta na. Ginoong Wang. Ako rin ay nagtataka. Ang Pachi Shop ay laging tapat sa negosyo. Paano ito makakasira sa kanilang reputasyon? Hawak ang naayos na estatwa ni Rusi, para ibenta na parang buo ito. Ano bang sinasabi mo? Sinasabi mo lang ang walang katotohanan. Boss. Maaari mo bang sabihin na ang estatwa ni Rusi mo ay hindi nawasak at naayos lang? Sinasabi kong ito. Hindi ko ito inayos. Hihi. Kahit gaano pa kataas ang kasanayan sa pag-aayos, kailangan pa rin ng isang espesyal na material para sa pagmumodelo at pagdikit. At ako, kakaiba na nakuha ang isang bagay na tinatawag na potion na nagpapakita ng tunay na anyo. Kailangan lang ibuhos ang potion na ito dito sa ibabaw. At maaari nitong tanggalin ang mga bagay na modelo at nakadikit. Boss, ngayon ay may lakas ka pang magsalita. Ha? Ikaw, parang si Lots. Hindi pinalitan. Masasabi ko na ang lots na ito ay hindi pinalitan. Ha? Kumusta ka ngayon? Kung wala namang ebidensyang magpapatunay. Itong estatwa ni Rusty, may bakas na pinakialaman ito. Pero dito, nagsasalita ka ng walang kwenta. Binabatikos mo ang tindahan ko, Pachi. Kaya ako ay saktan ang ulo mo. Haha.
Nakikita ng lahat. Nang aabuso na ang tindahan ng Pachi. Nagbenta sa akin ng peking produkto. At ayaw pang patunayan, di ba? Ganito na ba ang mga tindahan ng Pachi ngayon? Eh. Saan na si General Kepaichi? Halika na at magpaliwanag. Ngayon. Kung makakita ka sa tindahan ko, ng isang nasirang badhis na kagamitan, babasagin ko ang aking ulo. Kung hindi, babasagin ko ang inyong mga ulo. Simulan na. Anong pinapakita mo? Simulan na. Baba. Alainan. Ah. Ito. Paano ito posible? Ito. Alainan. Medyo interesting. Paano? Ikaw. Kailangan mo pa bang magpatuloy sa pag-verify? Mga sino? Bakit laging kang nagpapaputo? Ikaw. Kung hindi nila maipakita ang aming tindahan na nagbenta ng mga nasirang religious artifacts na parang bago, ay papatayin silang lahat. Medyo naiintindihan ko na sinasabi ni Basyong. Sa black market sa Bidanyanfu, kailangan maging matapang. Kailangan maging matapang para hindi nila akalaing madali akong utusan. Kung sakaling magwala sila, isang mata, ipinadala mo itong mga tao para magpakita ng kapangyarihan. Talagang salamat sa'yo. Kamusta? Kailangan mo pa bang magpatuloy sa pag-verify? Itong Rusi ay malinaw na naayos na. Bakit ganito? Baka mali ang nabili ko. Bata ka. Huwag kang magyabang. Siguradong makikita ko sa tindahan mo ang naayos na estatwa ni Rusty. Ito, at ito pa. Gusto ko ang tatlong ito. CJ. 3 milyon. 3 milyon. Ito, 35 milyon din ito. Bakit hindi ka magnanakaw? Ano? Kailangan pa bang magpatuloy sa pag-verify? CJ, bilib ako sa'yo, bata. Ito lang ang meron ako. 50 milyon. Gusto ko ng amulet na ito. At ang budha na may libu-libong mukha. Hindi pwede, boss. Itong perang ito mo, ay sapat lang para bumili ng isa. Kahit 10 milyon, hindi sapat. Hindi pwede. Yung 30 milyon na yun. Bibilhin ko yung larawan ni Buzu na 10 mukha. Alainan, pwede. Yung larawan ni Buzu na 10 mukha. Siguradong yun yung binenta ko sa kanya. Naalala ko. Ito ay halos kalahati. Ay naayos. Tingnan mo kung paano. Ako ay magpapabagsak sa iyo. Enye. Ayan, Gil. Z, ang estatwa ng Budha na may 10 mukha. Ba ito? Binili namin ito sa banal na pagsasama ng Badhas. Ang estatwa ng 10 mukha ni Buzu. Malalim ang aking alaala tungkol dito. Ako mismo ang nag-ayos nito. Sa tindahan ni Pachi, hindi nila ito binibenta. Yung naayos na. Estatwa ng 10 mukha ni Buzu, sigurado. Boss na Chinese. Sigurado ka ba? Kailangan kong patunayan ito. Kung ang estatwa ng Buzaw na ito ay naayos na. Kung hindi mo ito patutunayan, patayin kita. Huwag kang magsisi pagkatapos nito. Ginoong easy. Itong estatwa ng Budismo na may 10 mukha. Bakit parang nasa perpektong kondisyon? Maaari ko bang makita ito? Ginoong easy. Ang estatwang ito ng Budha na may 10 mukha ay binili mula sa inyong Fuyuan Pavilion. Sabihin mo na sa lahat. Ito ay isang naayos na bersyon. Ginoong Wang. Tingnan mo ito. Ito ba ay naayos na? Ginoong easy. Itong estatwa ng Budha na may 10 mukha ay buo at walang sira. Alainan. Hindi iyon. Itong estatwa ng Budha na may 10 mukha ay buo at walang sira. Alainan. Hindi iyon.
Impossible. Itong estatwang ito ng 10 faces ay talagang naayos na. Pinagsasabuatan niyo ako. Tatanungin kita. Nais ko sa iyo. Gusto mo bang ipagpatuloy ang beripikasyon? Nakalimutan ko. Wala ka bang sapat na pera? Nandito lang ang tindahan ko. Pero bawat beses na magberipika ka ng isang kagamitan, kailangan mo munang magbayad sa akin. Kung hindi, natatakot ako na masira mo ang mga gamit ko. Sino na boss? Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Kitang-kita naman ng lahat, di ba? Ito ang nangyari nang pumunta kayo sa tindahan ko sa Pachi. Dahil sa gulo. Ikaw rin ba ay sino? Alainan. Ako rin ay sino? Sa black market sa Peking University. Nagtayo ako ng isang Buddhist shop. Ang pangalan ko ay Azui. Ito si Lolo Wang. Dahil, anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Yan Hai. Boss Yan, maaari bang magsalita ng mas pribado? Siyempre, pumasok ka. Maliwanag, pasok ka. Salamat. Yung sa iyo. Yung estatwa ni Buzu na may 10 mukha. Na naayos na, di ba? Hindi. Yung sa akin, nasaan? Ay buo at walang sira. Na estatwa ng Budismo. Nasaan ang aking Pachi store? Dumarating ang mga tao, hindi ito peke. Sinasabi nilang buo at walang sira. Talagang buo at walang sira. Alainan. Boss Yan. Hindi ko alam. Maaari mo bang tulungan kaming ayusin? Ang piraso ng jade na ito. Ikaw na ang bahala sa presyo. Ang piraso ng jade na ito ay tila. Nakaayon sa mga gamit ng Buddha. Sa kabuuan, nakakuha ako ng kita ngayon, ibinaba ang gastos. Mayroon pang mahigit 40 milyong baht na maaaring makuha sa account. Na magiging bilyon na. Kung matutulungan sila, na ayusin ang estatwa ng Buddha at ang jade pendant. Kailangan ng 50 milyon. At direkta nang makakamit ang layunin ni General Kopachi. Na itinakda. Noong panahong iyon, ang teritoryo ng isang mata ay magiging akin na. Maaari ko kayong tulungan na ayusin ang estatwa ng Buddha na ito. Ngunit mataas ang aking singil. 50 milyon. As charge mo sa aking card. Alainan. Salamat sa iyong tiwala. Ngunit, ang paraan ng aking pag-aayos ay medyo espesyal. Ayaw kong may ibang tao sa paligid. Maaari ba kayong lumabas at maghintay sandali? CJ. Iginagalang namin ang iyong espesyal na teknolohiya. Pwedeng pumasok na kayo. Naiayos na ito. Itong teknolohiya ng pag-aayos, talagang ang galing-galing. Ay. Ito ay katulad ng buo at walang sira. Na modelo. Hindi, ito talaga ang buo at walang sira. Na estatwa ng Buddha na may jade. Ay naku. Boss Yan. Hindi ko alam. Maaari ba akong sumama sa iyo sa isang lugar? Saan? Isang lugar kung saan makikita mo ang malaking kita. Ito ay sa ating Tsina. Mga kultural na ari-arian na nawala sa ibang bansa. Sa tamang salita, ay naghihintay ng pagkukumpuni. Mga kultural na ari-arian na naghihintay na makauwi. Naghihintay ng mga kultural na ari-arian na makauwi. Ako at si Wang Lao ay nagplano. Ayusin mo ang mga ito. Babalik mo sa China. Boss Yan, ang galing mo sa pagpapanumbalik. Ang mga artipakto na ito, ipagkakatiwala ko na sayo. Sa ibang bansa ang China, nawawala ng sobra ang mga artipakto. Alainan, lalo na sa black market. Rice, black market ng Peking University. Sa Thailand,
Kilala ito bilang isang tanyag na black market. Kaya nandito ako. Nagtayo ako ng isang Buddhist temple. Gusto lang naming maibalik ang mga Chinese na likhang sining na nawala sa bansa, sa ibang bansa, at maibalik dito sa China. Alaynan, Miss Azui, marami nang naibalik na mga likhang sining sa bansa natin. Itong mga likhang sining na ito, hindi siya mapalagay sa mga teknolohiya ng mga eksperto sa bansa, kaya nakatambak lang dito. Hanggang sa tuluyang maayos, babalik na lang sila sa bansa. Boss yan. Salamat po sa inyo. Ang mga relikya na ito, ayusin mo ayon sa pamantayan ang pag-aayos ng estatwa ng Badha at Jade Pendant. Maaari kitang bigyan ng 50 milyon. Si Qiangi, AZ ay isang babae lamang. Alam din niya na ibalik ang mga relikya ng China, pabalik sa kanilang tahanan. Kailangan pa akong magbayad bilang isang Chinese na lalaki. Hindi na talaga matanggap yun. CJ, yung mga antigong ito, ipagkakatiwala ko na sa akin. Tungkol sa pera. Libre. Paano naman yan? Huwag mong kalimutan. Ako rin ay sino. Ibalik ang mga relikya sa kanilang tahanan. May pananagutan din ako. Alaynan. Kung ganoon, hindi na ako makikipag-ayos sa iyo, sino. Hindi na ako magpapakumbaba. Hahaha. Bigas. Kahapon kay Yanni, Eze, at kay Wang Lao at ang iba pa, nag-ayos ng mga antigong bagay. Halos mamatay ako sa pagod. General Kopachi. Ay. Alaynan. Yan Hai. Narinig ko na ang nangyari kahapon. Magaling ang ginawa mo. Kung hindi, akala ng iba, na ang tindahan ko sa Kopachi ay madaling apihin. Ngayon, dumating ako, upang tuparin ang aking pangako. Alaynan. Ito, ay ang kapangyarihan ng isang mata sa Peking University. Mas tumpak na sabihin, ito ay mga tindahan. May KFC, bar, sentro ng paliguan. Ito lahat ay nasa kanyang libro ng mga account. Sa hinaharap, ikaw na ang bahala dito. Salamat, General Kopachi. Yan Hai. Maganda ang iyong paningin. Balak ko, na, ibigay sa iyo ang teritoryo ng isang mata. At bibigyan pa kita ng isa, na pangulo ng auction. Ngunit, sa eksaktong salita, ito ay isang pagkakataon. Ang presidente ng auction, kailangan mo ring ipaglaban ito mismo. Alaynan, General Kopach, ang ibig mong sabihin ay, ang black market ni Jode, magkakaroon ng isang tasting event. Basta makakabili ka ng pinakamaraming magagandang bagay sa tasting event. At ikaw ang magiging pangunahing tao sa tasting event. Maaari. Bigyan. Possible. Sa black market ng Peking Yanfu, ikaw ang magiging presidente ng auction. Sa wakas, auction. Kailangan ng mata ng agila. Upang husgahan. Ang tunay o Peking item. Ang pagtasa na ito. Ano ito? Ang nag-aalok ng pagtatasa ay ang nag-aalok ng auction. Maglabas ng isang relikya. Lahat ay nag-iisip ng presyo. Ang pinakamalapit na hula ay makakabili sa 1% ng presyo. Ngunit, ang mga nag-organisa ay hindi umaasa sa mga relikya para kumita, kundi sa mga pamumuhunan ng mga malalaking boss. Makahanap ng isang peres na kayang kilalanin ng lahat at pagkatiwalaan. Alaynan, ang mga mata na ito ay talagang kayang kumita. Alaynan. Ito ay ang tiket sa pagtikim ng itim na pamilihan ni Kiaode. Liwanag. Yan Hai. Umaasa ako na ikaw. Huwag mo akong biguin. Salamat, General Kepaki, sa pagkakataong ito. Alaynan. Ang kakayahang ito sa pag-aayos ay sobrang kapaki-pakinabang. Sa kakayahang ito,
makakahanap ako ng ilan na naayos na mga kagamitan sa Budismo sa testing event. Kapag naging ganap na buo ang mga gamit sa Buddha, at nailista ang presyo, panalo ka na. Pero, Tiethe. Ha? Kung kaya ko lang gawing ganap na buo ang mga gamit sa Buddha, at gawing pinal na bersyon ng mga ito, mas malaki pa sana ang sansa ko, na mapalakas pa. Pupunta na ako. Yung kakaibang kakayahan ko. Kahit na anong mangyari. Maingat na mga gamit ng Buddha. Muling nagiging restored na bersyon. Ang lakas nito ay sobra na talaga. Sino? Ang aking mga mata. Kaya na nitong makakita sa likod. Boss yan. Pwede kang suportahan ni General Kopaki. Sa black market dito sa Bidanyanfu. Magbukas ng ganitong tindahan ng patsi. Siguradong may kakayahan kang taglay. Ang templong budista ng bansang 10,000 Budha noong ika-19 na siglo. Mga estatwa. Nang makuha ko ito, medyo nahihirapan akong malaman kung totoo o hindi. Kaya, maari mo ba akong tulungan na suriin ito? Hindi nakapagtataka na si Jen. Eze, ay hindi makapagsabi. Itong stupa kahit, kakalabas lang nitong huli. Pero mahal din ang halaga. Kung ang bansa ng mga Budha ay isang siglo ng mga Budha na stupa, ay tunay na bansa ng mga Budha, mas maganda sana kung ito ay mula sa ika-19 na siglo. Ginoong Azzi, hindi na ako masasaktan o madidisappoint. Ah! 10 Buddha ng 19th century. Nagkakahalaga ng 50 milyon ba? Hindi ako makapaniwala na kaya kong gawing totoong antigong bagay ang peking kagamitan. Ang galing naman. Boss yan. Boss yan. Kumusta? Itong kaharian ng mga Budha. Isang Badha Tower noong ika-19 na siglo. Totoo ba ito? Ah! Itong Badha Tower. Totoo nga. Seryoso talaga. Sa bansa ng Maharlika noong ika-19 na siglo. Noon ay hindi pa ako makapaniwala. Pero ngayon, lubos kong nakumpirma. Boss yan. Sobrang galing mo talaga. Makikita mo agad. Ah! 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 May oras ka bukas ng gabi. Ah! Tatratuhin kita sa pagkain. Oh! CJ! Kaya, bukas ng gabi 8:00. Alaynan, kaya ako. Hindi na kita istorbohin sa iyong pahinga. Alaynan. Dahil dito, maaari kong ayusin ito. Ang mga kagamitan sa Budismo ay magiging mas matagal at mas mahalaga. Kaya't ilalagay ko ang lahat ng kagamitan sa Budismo sa tindahan ng patsi na magiging mas mahalaga. Simulan mo sa'yo muna. Gawin mong 10 siglo ng banal na Buddha. Ah! Kakaiba. Bakit 10 siglo ng banal na Buddha, ika-16 na siglo? Esan? Naintindihan ko na. Tungkol sa luma na edad, pinakamahaba ay 2 siglo. Ngunit, sapat na ito. Hahaha. Ah! Alaynan, Kuya Ikon. Nasa Beidanyanfu. Ang kasino mo ang pinakamalaki. Kaya gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Para maghiganti sa isang tao. Ay! Isang mata. Nagtataka ako. Kung sino ang nag-udyok sa iyo na gumawa ng ganito kalaking hakbang. Alaynan.
Yung babaeng Chinese sa pavilion ng Karma Bodha. Alaynan. Bakit kanya na-offend? Yung babaeng ito, sinasadya niyang ibenta sa akin ang totoong produkto. At pinatay pa niya ako ng pinakamagandang kaibigan. Sa Ipan. Kaya, gusto kong mamatay din siya. Ha 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 ha. Itong babaeng sino? Ngunit kilala sa katapatan. Akon, kuya. Ang ibig mong sabihin ay, ayaw mong makipag-ayos sa kanya. Ha 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 ha. Hindi. Ang ibig kong sabihin, kailangan ng dagdag na bayad. Ha 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 ha. Boss yan. Ito lahat ay mga lokal na pagkain ng bansang 10 Bodha. Sige, simulan na natin. Huwag nang mag-atubili. Alaynan. Ginoong easy, talagang ikaw ay. Halika, gawin na natin. Hihi. Yo. Ayan, Eze. Ha ha ha. Sawas di ka. So nandito ka pala. Kakatok sana ako sa'yo. Ha ha ha. Pasensya na. Hindi kami masyadong magkakilala. Ha ha ha. Ginoong easy. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nakuha ko ang isang malaking Budha na estatwa mula sa China. Gusto kong ipamigay ito. Hindi ko alam. Interesado ka ba? Ah, haha. Yung parang Chinese na tour mo. Nandito ba? Ay, ang mahal naman yan. Paano ko naman maaring dalhin ito? Napakadelikado. Sama ka sa akin sa kasino. Ipakikita ko sa iyo kung tama ang presyo. Ibebenta ko sa iyo. Ha 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 ha. Ayan, Eze. Okay. Sinasalita ko sa iyo. Okay. Gusto ko si Gyangi. Eze, napakadiretso. Ha 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 ha. Ayan, Eze, pakiusap. Ha ha ha. Akon. Nasaan ang Chinese pagoda mo? Ay, ayan, Chinese pagoda. Nasa vault ko. Kukunin ko lang sandali. Ha ha ha. Pakiusap, maghintay ka sandali dito. Kayong dalawa. Alagaan ninyo si Miss AZ. Kung sakaling siya ay magdusa ng kaunting hindi pagkakaunawaan. Kayo ang tatanungin. CJ. Haha. Miss as you. Huwag ka nang maghintay pa. Dalhin mo na. Maglaro ka lang kung gusto mo. Sa aming Compare Casino. Ganito lang. Kunin mo na yan. Maglaro ka lang. Hindi ako nagsusugal. Anong gagawin sa mga chips? Sila talaga. Ayaw makipagsugal sa atin. Sila ay mga duwag lang. Mga sakit ng silangang Asya. Ha ha ha. Ginoong Azui. Pwede kang maging maingat. Pero hindi ka pwedeng hayaan na manakawan. CJ. Pipiliin ko. Yan Hai. Hindi mo alam ang tungkol sa kasino ni Ikon. Basta magpasya kang maglalaro. Kakainin ka. Walang natirang buto. Alam ko. Tara. Ayan, Eze, ang sinasabi mo. Bakit hindi ko gustong marinig? Sa ating kasino ni Ikon. Ayon sa alituntunin. Sa itim na pamilihan ng Peking University. Nagbubukas ng negosyo. Ano ang ibig sabihin ng pagpasok dito? Ay kakainin ka. Wala nang matitirang buto. Ano pa bang dapat sabihin? Ang mga Tsino ay isang grupo ng mga duwag. Hindi rin sila makapagpusta sa atin. Sila ay mga sakit ng silangang Asya lamang. Ha ha ha. Ikaw. Itong dealer. Gusto ko sanang magtanong. Anong lahi ka? Bakit ang taas ng iyong pakiramdam ng pagiging superior? Anyway, ako ay mula sa malaking imperyong silangan. Oh, maliit na silangan.
CJ, ipapakita ko sa'yo na ang mga tsino ay may tapang. O wala talaga. Anong gusto mong laruin? Kayo dito sa casino. Pinakamalaking odds ay 1 laban sa 100 ba? Walang mas malaki pa. Oh, kaya pala. Gusto mong maglaro ng mas nakaka-excite. Siyempre, pwede naman. Ang di ko lang alam, kung matapang ka bang maglaro. Itong laro, tinatawag na Wheel of Fate. 1 bala ay 2 milyon. 2 bala ay 4 na milyon. 4 na bala ay 8 milyon. 5 bala ay 10 milyon. Hindi mo alam kung may buhay ka pang matira. Sige lang, anong paraan ng laro? Gaya ng ganito. Kung buhay ka pa, kahit na manalo ka, madali lang, di ba? Kung matalo ka, tiyak na wala ka ng buhay. Ang buhay mo ay nagkakahalaga ng 1 milyong ba? Hey, anong tingin mo? Hahaha. Tama nga, na-enhance ang mga mata ko. Kaya kong makita ng malinaw ang galaw ng magazine at kaya kong kontrolin kung may bala ang firing pin. Ay, kamusta ang pagsusulit? Siyempre, gusto kong tumaya at saka gusto kong tumaya ng 5 bala. Nabaliw ka na. 5 bala. Mamatay ka niyan. Huwag kang mag-alala. Yung mga tao dito, hindi ba laging sinasabi na karma at parusa? Sa palagay ko, sa araw-araw, hindi ako nakagawa ng masama. Kaya naman, maganda ang aking biyaya. At maswerte rin ako. Hindi ako mamamatay dito. At saka, dahil maglalaro tayo, gamitin natin ang malaki. Sige na. Kunin mo ang card machine dito. Hindi lang ako maglalagay ng buhay ko. 1 milyong baht ang taya ko. Gusto ko ring ilagay lahat ng ari-arian ko. Isama na ang 1 bilyong baht. Pag nanalo ako, 1 milyon na baht. Ayoko na ng maliit na halaga na yan. Pero, kailangan mong ibigay sa akin ang 1 trilyong baht. Itong Tsina, may tapang. Mga Tsino, tama ang sinasabi mo. Mukhang naglalaro ito ng kapalaran. Sa katunayan, naglalaro ito ng biyaya. Kung madalas kang gumawa ng mabuting gawa, may sapat na biyaya ka, hindi ka matatakot sa sugal na ito. Alaynan, mga Tsino, laban, bilisan mo, iulat mo ang sitwasyon dito. Kuya Ikon, CJ. Hindi niyo ba gustong maglaro? Kung ganoon, maghanda kayong ipasa sa akin ang kasino na ito. Sa akin na lang ito. Ito ay isang insulto sa atin. Bunga ng ating pagkatalo bilang mga Chinese. Nalaman ko na kung sino ang nagtatanong. Sa badhis na paboritong lugar ni Miss Azui. Ang kabuang halaga ay 1 bilyong baht lang. Binilhan ko siya ng 1 pondo na 15 milyong. Hintayin nating matalo siya. Saka tayo gagawin ang hakbang. Hahaha. Kuya Ikon, alaynan, baka mas mabuting sabihin na lang na nakarating ka sa ganitong antas sa Peking University na talagang nakakabilib. Walang duda, hindi ito nakakagulat. Pagkilos, ganito pa rin. Hindi makalusot. Babae, 5,050,000. Hayaan siyang maglaro ng libre, hanggang sa mapatalo niya lahat. Doon niya malalaman na kailangang magbayad pala ang mga ito. Haha. Dito sa lugar ng pambansang universidad ng Beijing, lahat ng bagay ay kailangang may alituntunin. Kung hindi ka tatagal sa negosyo. Pagkatapos siyang matalo, pwede na tayong... Alaynan. Kuya Ikon, bakit ka naguguluhan? Hindi maganda, dahan-dahan lang. Yung Tsino sa labas, sira ang ulo niya. Gusto niyang tumaya sa gulong ng kapalaran. 5 bala. Taya, ay 100 milyong baht. 100 milyong baht. Nakakatuwa, sira na siya. Yung pusta ko. Bakit hindi pa rin nila dinala dito? Sabi ko nga. Yung 1 bilyong pusta ko. Bakit hindi pa rin nila dinala dito? O baka naman. Natakot na kayo. Hindi naman. Hindi na maglalagay ng pusta, di ba? Mga tao sa kasino. Nanalo ang bisita. Hindi na maglalagay ng pusta. Hindi mo na alam ang mga patakaran. Hindi naman kayo natatakot, di ba?
Boss yan. Malaki ang laro mo. 5 bala. Mamatay ka dito. Bakit? Wala akong takot. Ikaw ang natatakot. Ikaw ay tao ni General Kopay. Ako, walang dahilan para makipagtalo sa kanya ng labis. Akon. Ayos lang. Aking tao. Ay isang uri. Masaya ako. Maaari kang makipagpusta sa kanya. Natalo. Kasabay niyon ang kanyang kapalaran. Akon. Dumaan ako sa iyong kasino. Gusto sana pumasok para magbati sa'yo. Hindi ko inasahan na makatagpo ako ng ganitong kapanapanabik na laro. Sawas di ka. General Kopachi. Akon. Magsisimula na ang pustahan. Maaari na bang simulan? Bagaman mababa ang posibilidad. Ngunit kapag nanalo siya, mawawalan ako ng lahat Kung hindi ko tatanggapin ang pustahang ito ngayon, mawawalan din ako ng lahat. Dahil dito sa Bidanyan Fu. Ang reputasyon ay lahat. Siyempre, pwede nang simulan. Taya. Chips. Madaling tandaan. Makakaligtas. Bigyan kita ng 1,000. CJ. Dalhin mo ang bala dito. General Kopach. Kung pipindutin ko ang gatilyo, at nakaligtas ako. Kung ganon, bigas, makuha ko ang 1,000 bilyong ba? Bigas. Sa lugar na ito ng Peking University. May mga patakaran dito. Akon. Ano man ang mangyari. Kailangan ka ring mamatay, pati ang batang kapatid mo. Kami mga Tsino. Hindi kailanman natatakot mamatay. Ang galing. Hindi ka namatay. Sina. May tapang. Mga Tsino, napakabuti ng iyong kapalaran. Mukhang palagi. Nagsasagawa ka ng mga mabuting bagay. Ito ay nararapat sa iyo. Kahanga-hanga. Sobrang kahanga-hanga. 5 bala. 1/6 na bahagi ng sansa. Walang nangyaring masama. Ha ha ha. Yan Haiya. Hindi ako nagkamali sa iyo. Ikaw ay isang tao na pinapahalagahan ng badha. Akon. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay ibigay mo sa akin ang 600 milyong ba. Tama. Akon. Sang-ayon sa pustahan, dapat mong tanggapin ang pagkatalo. Ikaw, dapat kang magbayad kay Yanhai ng 100 bilyong ba. Akon. Hindi ka na ba magpapanggap? Sa kasino ni Akon, hindi talaga magbibigay ng pera. Nanalo ang customer. Hindi magbayad ang kasino. At sinasabi pa na walang patakaran. Huwag na kayong bumalik maglaro dito. Sa akin. Gagamitin ang buhay ko para makipagpusta sa'yo. Kung hindi ka magbabayad, hindi kita palalampasin. Sino ang nagsabing hindi ako magbabayad? CJ, kunin mo ang pera. Kuya Ikon, nandito tayo. Walang 1,000 bilyong ba. Mayroon lamang 100 bilyong ba. May pera pa ako sa aking safe. Kunin mo ito. CJ. Akon. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay may utang ka sa akin na 1,000 bilyong ba. Akon. Hindi na nananampalataya sa salita. Kakainin ka ng parusa. Sa ibabaw, pirmahan mo ang iyong daliri. Itong kasino. Akin na ito. Itong kasino ko. Malaki ang kita kada buwan. Umabot ng 500 bilyon. Sapat na sapat. Hindi nagsinungaling si Akon tungkol dito. Itong kasino ay halaga 500 bilyong ba. Miss Izay, pakitingnan mo nga ako. Kung may nakalagay ba siya sa kontrata na maglalagay siya ng patibong. Alaynan.
Itong kontrata. Walang problema. Yan, Heidi. Hindi pa tapos ang ating sugal. Gusto ko pang makipagpusta sa iyo. Sige lang. Pero, meron ka bang pusta? Meron ako. Ito ay ang buhay ko. Gagamitin ko ang buhay ko para makipagpusta sa iyo. Yan, Heidi. Gusto kong maglakas loob ulit sa iyo. Ang ruleta ng kapalaran. Ang mga pusta ng dalawa ay ang ating buhay. Kaya mong gawin. Nanalo ako. Mamamatay ka. Nanalo ka. Patay ako. Sino ang gustong tumaya ng buhay sa isang sugalero tulad mo? Yan, Heidi. Huwag kang tumaya ng buhay sa baliw na ito. Umalis na tayo. General Kopachi, ito ay isang pagsubok sa aking tapang. Pero kahit anong sugal, hindi ako matatalo. Mas mabuti pang tanggapin si Ikon. Mabuti na lang at magagamit ko siya sa harap ni Jayang. Para mas lalo akong pahalagahan. Walang anuman si Miss AZ. Maaari akong makipagsugal sa kanya sa buhay. Gusto kong malaman nila. Kami mga Tsino ay walang mga duwag. Ngunit, Akon. Tandaan mo ito. Kami mga Tsino ay walang mga duwag. Diyos ko, talagang napakabuti ng iyong kapalaran, Chino. Sino? Napakaganda ng iyong kapalaran. Mukhang palagi kang gumagawa ng mabubuting bagay. Ito ay nararapat sa iyo. Gusto kong makita. Si Ekon. Maaari bang hindi ito maging katulad ng huli? O hindi pa rin ito magiging kasya siya? Itong batang ito. Mukhang may malalim na biyaya siya. Tama. Napakabuti. Si Ekon. Napatunayan ko na sa'yo. Hindi tayo mga Tsino ay duwag. Hindi tayo mga Tsino ay taksil. Kaya siguro gusto mong patunayan din sa akin. Sinasabi niya na ang mga tao sa Fogo ay tapat sa salita. Anong pangalan mo? Yan Hai. Yan Hai. Boss yan. Ako si Ekon. Tanggapin ang taya. Hindi ako tataka sa utang. Ang buhay ko ay sa iyo na. Ibabalik ko na ito sa iyo ngayon. Sandali lang. Anong nangyari, boss yan? May sasabihin ka pa ba? Sa taong malapit ng mamatay, anong sasabihin mo? Akon, gusto kitang sabihin. Yung laro natin. Nanalo ako, ang buhay mo ay sa akin, tama ba? Anong nangyari, boss yan? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? General Kopachi. Kaya maaari ko ring ipagkait sa kanya ang buhay na ito. Tama ba? Ano ang sinasabi mo? Si Akon ay isang tunay na lalaki. Ang mga ganitong lalaki ay karaniwang may prinsipyo. At hindi rin siya gumamit ng mga taktika laban sa Ginoong Easy. Lalo pang nagpapatunay ito. Kung ang ganitong tao ay magagamit ko, sa hinaharap ay magiging mabisa kong katuwang. Akon. Malinaw ang ibig kong sabihin. Hindi kita papatayin. Boss yan. Ikaw, ayos na. Sinabi mo rin, ang buhay mo ay akin. Kaya dapat kang tumanggap sa iyong kapalaran. Hindi kita papayagang mamatay. Hindi ka pwedeng mamatay. Kung hindi, nag-aaksaya ka na naman. Boss yan. Itong buhay ko. Simula ngayon, iyon na ito. Anong gusto mong ipagawa sa akin? Gagawin ko. Akon. Tatanungin kita. Bakit mo kailangan? Saktan si Gyangi. Eze, binigyan ako ng pera ni isang mata. Para harapin siya. Sabi ni isang mata. Sinira niya ang buhay ng kanyang kapatid. Sa ipan. Iyon ang dahilan. Nasa pintuan ka ng tindahan ng patsi. Yung pinatay. Tiyak na kamay ng isang mata ang gumawa niyan. Itong isang mata. Sadyang nagbunga ng kasamaan sa kabutihan. Ganito ang tao. Siguradong magbabayad siya sa huli. Walang problema, General Kopachi.
ibigay mo na lang sa akin ang pag-aasikaso. CJ, tungkol sa bagay na ito. Sa hinaharap, kung may kailangan ka, huwag mag-atubiling sabihin sa akin. CJ, salamat, General Kopachi. Akon. Itong kasino, ngayon ay akin na. Pero ipapasa ko pa rin sa iyo ang pamamahala. Sa hinaharap, ibigay mo sa akin ang 60% ng kita. Iwanan mo ang 40%. Boss yan. Isa lang akong manggagawa. Para sa'yo. Pero ikaw, anong nangyayari? May reklamo ka ba? Ngayon, hawak ko na ang buhay mo. Sundin mo ang salita mo. CJ. Boss yan, magtiwala ka lang. Sa susunod, sisiguraduhin kong makipag-ugnayan ng maayos sa'yo. Sa lugar na ito, sa pambansang Universidad ng Beijing, makakilala ng isang kalaban. Mas maganda pang makilala ang isang kaibigan. Mapatay si Ikon para makabawi. Pero mas maganda pa rin ang makamit si Ikon. Mataas ang naging epektibidad. At saka, parang nakikita ni Yan Hai na, si Ikon ay isang taong mapagpasalamat. Magaling, talagang isang bihirang talento. At meron pang huling bagay. Boss yan. Sabihin mo, kung may kailangan ka, sabihin mo lang. Ayaw kong masyado. Yung hapon na dealer. Tulungan mo akong ayusin siya. Tungkol sa sukat. Ikaw na ang bahala. Nay. Huwag kang mag-alala, boss yan. Boss yan. Patawarin mo ako, boss yan. Yan Hai. Bumalik ka at maghanda ng mabuti. Para sa pagtikim ng mga produkto sa itim na pamilihan. At makuha ang unang pwesto. General Kopachi. CJ. Ito. Kakaisa 0 pa lang ng gabi. Sa atin. Puntahan natin sa labas. Hindi pwede yan. Narinig mo na rin. Kailangan kong umuwi agad. Ihanda na yan. Para sa tasting event ng black market ni Jiaode. Kailangan kong bumalik at magpahinga. Yan Hai, ikaw. Anong nangyari, JZ? Bakit napakaputi ng mukha mo? Hindi ka ba nagkakasakit? Ano nang nangyari? Ako'y inaantok na. Babalik na ako matulog. Anong nangyayari? Itong babae. Kawili-wili talaga. Sige na nga. Babalik na rin ako. General Suka, pakiusap. Patawarin mo ako. Isang mata. Alam. Para makuha ka sa tabi ni Kopachi. Nagpakaabala ako. Hindi ko inasahan. Walang silbi ito. Hindi pa ito ang tamang oras. Tulungan mong agawin ang teritoryo ni Kopach. Wasakin ang Kopach. Bakit natulak siya palabas? Kaya. Kailangan mamatay siya. General Socha, pakiusap, patawarin mo ako. May plano ako. Kahit paano, kaya kong sirain si Kopach. Sa pagkakataong ito, ang tanga ko. Hindi na kailangan kumilos ang general. Ako na mismo. Solusyonan ko na lang ang sarili ko. Oh, anong plano? Sabihin mo, pakinggan ko. Kung sa tingin mo ay makakatulong. Maaaring. Palalampasin ka namin. Ginoo Surya. Nabalitaan ko. Kamakailan sa rehiyon ng Kiaode. Isinagawa ang isang tasting event. Ang host ay ang aking malayong pinsan, na si Taichi. Maaari kong ipaalam sa aking malayong pinsan ang tunay na halaga ng mga bagay sa auction. Sa ganitong paraan ako ay mananatiling hindi matatalo sa auction. Ganito, maaari akong maging unang. Sa oras na iyon kailangan mo ng kaunting pagsisikap para maipadala ako sa itim na pamilihan ng Beidanyanfu, sa itim na auction. Bilang Pangulo, sa ganitong paraan makakaya nating maipakalat ang mga peking produkto sa auction ng Beidanyanfu at sirain ang reputasyon ng itim na pamilihan ng Beidanyanfu. Pagsira. Tama ba? General Sucha, tama ang sinabi mo. Pagdating ng panahon, magagawa natin
Nasirain ang reputasyon ng Peking University. Isang mata. Hanapin mo ang pinsan mo. Gaano karaming pera ang kailangan? Bumalik. General Sucha. Kailangan ng 100 milyong ba? Isa pa ang pagtatasa ng produkto. Kailangan din ng 100 milyon. Ayos. Bibigyan kita ng 200 milyon. Pero isang mata lang. Kung muli mong mabigo sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangang magsalita. Hindi mo na kailangang bumalik para makita ako. Kapag mayroon na akong 200 milyon, magtatagumpay ako sa tasting event. At magiging pangulo ng auction ng Peking University. Sisiguraduhin kong masisira ang ekonomiya ng Kopachi. Hayaan siyang yan hayi. Sa mga ginawa nila sa akin, may bayad sila. Ngayon, di alam sa labas. Ang relasyon ko sa isang mata. Pwede niyang ipagawa ito sa kanya. Hintayin niyang masira ang market economy sa Peking University na black market. Patayin ko na itong isang mata na ito. Sa ganitong paraan, hindi na nila alam na ginamit ko ang ganitong, hindi karaniwang paraan, para sirain ang Kopachi. Bakit bigla ka ring sumali? Paano? Pwede kang pumunta, ako naman hindi makakapunta. Yo! Hindi ba ito? Aso na bagong kinuha ni Kopach. Si Yan Hai ba? Isang mata. Talagang humahanga ako sa'yo. Kung ako sa iyo. Matagal na akong nakatakas mula sa bansang 10 Budha. Kung hindi, nag-aalala akong mapatay. Bata, huwag kang magmalaki. Sa pagkakataong ito ng pagsusuri, makakakuha ako ng unang pwesto. Pagkatapos ay sakupin ang buong aukahan ng pambansang pondo ng Beijing para maging presidente. Sa panahong iyon, hindi lang ako papatayin ni Kopachi. Kailangan pa niyang humingi sa akin. Hahaha. Kung ito ay mas mahusay kaysa, sino ang bibig ang kayang humampas ng mas malaki? Hinding-hindi ako makakatapat sa'yo. Kumusta kayong lahat? Ako ang host ng pagtitipon para sa pagtikim ng mga alak na ito. Ang pangalan ko ay Kaichi. Ako at ang aking pinsan na malayo ang kamag-anak. Matagal na itong napag-usapan. Sa pagkakataong ito ng pagsusuri, siguradong talo na kami. Kaya sa susunod, ihahatid muna namin ang mga bagay para makapagmasid ang lahat sa loob ng 3 minuto, bago isagawa ang pagsusuri isa-isa. Kung ito ay tunay na produkto, ang pinakamalapit na nagbid ang mananalo. Maaaring bilhin ng 1% ng presyo. Kung ito ay kopya, ang pinakamataas na nagbid, kailangan bilhin sa halagang kanilang inabot. Kaya ngayon, aking ipinapahayag, pagtatasa, nagsimula. Hindi ka ba aakyat para tumingin? Nandito lang ako, titingnan ko ng kaunti. Makikita naman. Alaynan. Sige na nga. Ikaw nga, Yeezy. Maaari tayong umakyat at tingnan. Alaynan. Bakit? Hindi ka pupunta upang tingnan. Naalala ko. Yung auction sa Pattaya. Nandoon ka rin, di ba? Pumunta ka ba? E di talo ka na naman. Ngayon, iba na ito. Ang lakas mo ah. Sana ganito rin kalakas ang dila mo. Mas mabuti pa. Ngayon, susunod. Papasok na tayo sa yugto ng pagtikim. Unang bagay na susuriin ay ang tigulang na tigre ng bansa ng 10,000 Budha mula ika-18 siglo, na may ulo ng tigre. Isulat ninyo ang presyo na sa tingin ninyo, sa papel na ipinadala sa inyo, at ayos na iyon. Sa grupong ito, tanging ang may isang mata ang tama ang isinulat, at saka sobrang tiwala niya. Tingin ko, malaki ang posibilidad na nakausap na niya ang iba. Boss, ano ang halaga na naisip mo?
Tungkol sa bagay na ito, wala akong sasabihin. Ano, boss? Sigurado ka bang susuko ka? Nang karapatan mong pumili ng tasting na ito. Yan Hai, may sariling kaalaman pa rin naman siya. Alam niya pa nga, nakusang loob siyang magbibitiw. Hahaha, ayaw ko lang makilahok. Sa ganitong walang hirap na pagtikim. Mga tsino, talagang magaling manghambog. Walang hirap. Ganitong dahilan. Pwede pang gawing dahilan. Isang mata. Sinasabi mo na ang mga tsino. Mahilig magyabang, di ba? Sige, maglalagay ako ng sugal sa'yo. Maniniwala ka ba? Sige noong easy ang nakakahula. Mas magaling pa siya sa'yo sa paghula. Ako. Walang makakapantay sa kanya sa hula. Kung walang makakapantay sa kanya sa hula, luhod ako at susuklian ko siya ng pagdila sa sapatos. Anong kalokohan ito? Itong estatwa ng tigre ay may ginawang pandaraya. Tinatayang ang mga taong ito. Kadalasan ay dapat tingnan ang mga bagay sa ikalawang siglo sa kaharian ng 10 Budha. Bihira ang makaisip na ang estatwa ni Buzu ay sadyang ginawa sa modernong paraan. Hindi pwede yun. Natatakot ako. Pero hindi yun ang dahilan. Ang totoo ay kapag nililinis mo ang sapatos niya, kailangan mo talagang makatanggap ng gantimpala. Ipinahayag ko, ang presyo na tinaya ng Ginoong isang mata. Tama lang ito sa aktwal na halaga. Ito ay talagang mula sa ika-18 siglo ng bansa ng 10,000 Budha. Isang tigre na tela. Ang halaga nito ay 150 milyong baht. Tagapagsalita, gusto kong magtanong. Yung babae, ano ang halaga niya? Siyempre, maaari. Ang papel na ito na nagtataya ng halaga ay dapat na bukas at malinaw. Ang tinatayang halaga ni Genji. Ito ang estatwa ng tigre na ulo na gawa sa tela. Ito ay mula sa ika-20 siglo ng bansa ng mga Budha. May halagang 10 milyon na taiba. Ang mga mata nito, talagang hindi naman kahanga-hanga. Pero bakit parang nararamdaman ko na nagkamali ang host? Itong ulo ng tigre na tela. Ito ay bansa ng 10,000 Budha noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Halaga. Umabot ito ng 80 milyong ba? Nagmamadali ka ba na sumisigaw dito? Sinabi na ng host na hindi ito totoo. Hindi ka ba nila kayang lokohin? Tagapag-host, kung hindi ako nagkakamali, kung may mga pagdududa ang lahat dito, mayroon bang mga espesyal na tao na magsasagawa ng pangalawang pagsusuri? Tama nga. Kung may mga pagdududa ang iba, nagbibigay ng pagsusuri, mga espesyal na tagasuri, para sa pagkilala. CJ, kaya mag-a-apply ako para sa pangalawang pagsusuri ng estatwang tigre na naging ika-20 siglo. Ulo ng tigre na tela. Talaga bang nag-apply ka para sa pagsusuri? Sobrang kahiyahiya naman. Siguradong kilala ng lahat ang taong ito. Alaynan, siya ang pinakakilala sa ating bansa ng 10,000 Budha. Pinakamakatarungan na tagasuri. Lamit, para sa kanya, maaaring kayong magtiwala ng buong buo. Sawas di ka. Talaga bang si Limp ito? Para sa kanya, talagang mapagkakatiwalaan. Tama, kung si Limp ang nagsasalita, buong puso akong nagtitiwala. Sawas di ka. Itong estatwa ng tigre ay talagang nagkakahalaga ng 80 milyong ba? Ano? Mukhang nagkamali ka, matanda. Kung hindi ka naniniwala, maaari kayong umakyat at tingnan. Anong nangyari? Napakakitang-kita ng ika-20 siglo. Tigre na tela sa paligid. Hindi ko nga ito napansin kanina. Sobrang kita naman ito. Pero, talaga namang nagdadalawang isip ako kanina. Ano ba talaga ito, ika-20 siglo? O ika-18 siglo? Mas mabuting isulat, bansa ng 10,000 Budha, ika-9 na siglo. Kung ganun, sigurado ako. Napili na. Paano ito posible? Talagang bansa ng 10,000 Budha, ika-20 siglo. Tigre ng tela ng ulo. At saka, napaka-peke nito. Hindi tama. Kinuha mo ang pera ko, pero sinadyang linlangin ako. Ito ay hindi talaga yung presyo na sinabi mo. Paano nangyari to? May ganitong internal na operasyon pa. Jod, ang itim na merkado. Teritoryo ni General Socha. Papalampasin ba niya ang mga tauhan niya? Nagagawin to.
Sawas di ka. Kayo po. Pasensya na po. Sa nangyari pong ito. General Sachat. Pakiusap. Pakiusap po. General. Ibaba mo na. Pasensya na po sa lahat. Hindi ko inasahan na ang mga tauhan ko ay magkakaroon ng ganitong tao. Ngayon, hayaan si Limp na manguna. Sa kanyang kredibilidad, dapat kang magtiwala. Yan Haigi. Ikaw ang pangunahing tao sa paligsahan ng pagbebenta. General Kopei. Malamang, ipapasa niya ang posisyon ng presidente ng paligsahan. Sa'yo. General Kopei. Hindi siya dapat magsisinungaling. Napakabuti. Ikaw ang naging pangulo ng auction ng Peking University. Sa hinaharap, magkakaroon ka ng pagkakataon na makatagpo ng mas maraming kagamitan sa Budismo. Kung makatagpo ka ng mga antigong Tsino, dapat itong ibigay sa akin. Dala ko sila. Pabalik sa Tsina. Sigurado. Yan Hai. Magaling ang ginawa niya. Dito ako para sunduin ka. Para tuparin ang aking pangako. Gagawin ko ang iyong pangulo ng auction ng Peking University. Salamat, General Kopachi. Walang anuman. Lahat ng ito ay nararapat sa iyo.